Ang grupo ay naghahanda bago pumunta sa Daegu. Sinabi din ng Major na mag-report ang mga kapitan sa kalagayan ng kanilang grupo. Habang sinasabi ng mga kapitan na walang problema sa kanilang grupo, ang Major naman ay nagtaka dahil sa wala sa pokus ang kapitan na si Soyang. Matapos siyang tawagin ng kanyang kasama, ito naman ay napagtanto na din ang nangyayari at agad nag-report. Ang Major ay sinabing umpisahan na nila ang misyon, kaya naman umalis na din sila. Habang may hinihintay na kung ano si Soyang sa kanyang smartphone, ang mga kasamahan niya naman ay pinag-uusapan ang tungkol sa misyon. Kinabahan din sila at tinanong ang kapitan na kung hindi naman daw siguro sila ipapadala sa frontlines. Nasinang-ayunan na lang naman ni Soyang. Habang hinahabol ni Suika si Gunho at Baekgu mula sa labas ng bahay, si Suho naman ay nakatanggap ng tawag kay Soyang, ngunit ito naman ay mahimbing pa din na natutulog at hindi pa nagigising. Si Dongso ay napansin na masyadong mahaba ang nagiging tulog ni Suho nitong mga nakaraan. Nagtaka din siya dahil sa bigla na lang daw tumigil ang mga donasyon matapos lumabas ang balita na isa lamang donasyon returner si Suho. Siya ay bigla na lang natigilan at biglang nagulat matapos makita ang halaga ng donasyon na biglang ibinigay sa kanyang channel. Si Junho ay biglang pumasok sa kwarto, kaya naman sinabi ni Dongso na dapat kumakatok ito kapag pumapasok sa kwarto. Tinanong ni Junho na kung nanunood niya daw ba ng porn si Dongso, na agad niya namang itinanggi. Tinanong niya din na kung tumawag na nga daw ba si Myungjin kay Dongso, kaya naman sinabi niyang hindi pa. Si Junho ay nagtaka dahil hindi niya daw matawagan si Myungjin, kaya naman nagtataka si Junho na kung ano na nga daw ba ang nangyari kay Myungjin. Si Dongso ay sinabi din naman na malamang nakikipaglaro lang ito sa mga batang kasama niyang nakasurvive noon sa templo. Siya ay nagtaka sa dala ni Junho, kaya naman sinabi ni Junho na binilhan niya si Suika ng mga vitamins dahil nanghihina na daw ito. Ngunit mula sa labas ng bahay ay makikita itong tumatakbo at naghahabol ng mga makukulit na bata. Si Dongso ay sinabi ang tungkol sa mahabang pagkakatulog ni Suho nitong mga nakaraan, kaya naman balak na daw ni Junho na gisingin ito. Mula sa ating bida siya naman ay nagising na ng kusa. Inakala niya din na makikita niya ulit ang kanyang mga kaibigan sa loob ng portal, ngunit tanging maliit na bahagi lang daw ng lugar ang kanyang nakita. Habang naaalala niya ang mga lobo na kanyang kapamilya, siya naman ay inalala din si Kuro at si Jackie na palagi niyang nakakalaban noon sa kabilang mundo. Iniisip niya din na kung nasaan na nga daw ba kaya ang mga kupal na ito. Siya naman ay napagtanto din na hindi na ito mahalaga na kanyang isipin dahil kung nakatadhana daw na magkita sila ay mangyayari ito ng kusa. Si Dongso ay napansin na gising na ang kanyang kapatid kaya naman inalok niya na din ito na kumain, na sinang-ayunan naman ni Suho. Matapos makalabas ni Suho sa kanyang kwarto, si Soyang naman ay sakto na muli na namang tumawag na hindi na naabutan ni Suho na marinig. Ang ating bida ay nagtaka na kung nasaan na daw si Blandy dahil paborito pa naman daw nito ang lobster na kinakain nila ngayon. Si Dongso ay nagulat na ipinagtaka naman ni Suho. Tinanong niya na kung hindi nga daw ba alam ni Suho ang pangalan ng dalaga, kaya naman tinanong niya na kung hindi nga daw ba Blandy ang pangalan nito. Dahil sa reaksyon ni Dongso, nagtataka naman si Suho na kung bakit ganito ang mukha nito. Si Dongso ay hindi makapaniwala sa ating bida, kaya naman sinabi niyang Soyang ang pangalan ng dalaga. Tinanong niya din na kung hindi nga daw ba sila nagdi-date, na ipinagtaka naman ni Suho at tinanong na kung bembangan nga daw ba ang tinutukoy ni Dongso. Si Dongso ay wala nang masabi dahil sa hindi siya makapaniwalang puro paghunting at bembangan lang daw ang alam ng ating bida. Si Junho ay sinabing ipinadala ang dalaga sa ibang lugar, na ipinagtaka naman ni Suho. Ayon kay Junho, kinontak daw siya ni Soyang at sinabi ang tungkol sa misyon nito dahil sa hindi daw sumasagot si Suho sa mga tawag ng dalaga. Sinabi niya din na kailangan na din daw nilang magdagdag ng mga guild members, na ipinagtaka naman ni Suho na kung kailangan pa nga daw ba nila itong gawin. Ayon kay Junho, kailangan daw nila ng mga kasama para bantayan ang measuring device. Hindi din daw sila sigurado dahil baka biglang magkaroon ng dungeon break sa kanilang teritoryo, kaya naman kailangan daw nila ng dagdag na mga tauhan. Tinanong ni Suho na kung may kakilala nga daw ba si Dongso para kanilang ma-recruit, kaya naman sinabi niyang susubukan niya maghanap ng mga mare-recruit. Si Suho ay napansin din na hindi na bumibisita si Myungjin sa kanila. Habang sila ay nagtataka na kung anong pinagkakaabalahan ni Myungjin, sinabi ni Dongso na palaging sumasagot si Myungjin kapag tinatawagan nila ito, kaya naman mas lalo siyang nagtaka kung bakit hindi ito sumasagot. Sila Soyang ay nakarating na sa loob ng battlefield, kaya naman sinabihan na din sila na patayin na ang kanilang mga communication device. Matapos patayin ni Soyang ang kanyang smartphone, sila naman ay nagpatuloy pa din sa kanilang biyahe. Hindi nagtagal ang ating bida ay nakita na ang missed calls niya kay Soyang. Sinubukan niya itong tawagan ngunit putol na ang linya ng dalaga. Mula sa kalagitnaan ng biyahe nila Soyang, sa isang sulok naman ay may mga zombie ang nasa lugar.
Ang ating bida ay sinubukan tawagan si Myungjin, ngunit hindi pa rin ito sumasagot dahil makikitang nahulog na sa kung saan ang cellphone ni Myungjin. Ilang sandali pa, sila Miso ay biglang dumating sa lugar. Tinawagan niya din si Junho at sinabing nasa labas sila para kausapin si Suho. Si Songmin ay napansin ang ating bida sa isang sulok, kaya naman nakita na din ito ni Soyang na nakaupo sa ilalim ng puno. Ilang sandali pa, tinanong ni Suho na kung nandito nga daw ba sila para mag-inspeksyon, na sinang-ayunan naman ni Miso. Ayon kay Suho, hindi sila sigurado kung may lalabas nga daw bang pang-apat na planeta, kaya naman daw bakit sila nakapokus sa kanya. Si Miso ay sinabi din naman na gusto nilang malaman ang sekreto ng lakas ni Suho sa loob ng dungsyon. Ang ating bida ay sinabi na daw sa kanila noon na nabuhay siya ng mahigit 1,000 taon at nagsanay para lumakas. Tinanong niya din na kung hindi nga daw ba sila naniniwala sa kanya. Si Songmin ay sinabi din naman na huwag maging makasarili si Suho sa sekretong lakas nito dahil pareho lang naman daw silang taga-Korea na kasalukuyang kumakaharap sa matinding krisis. Ang ating bida ay nagtataka sa national crisis na sinasabi ni Songmin, kaya naman sinabi ng kapitan na dumarami na daw ang level 6 dungsyon ang lumalabas sa kanilang bansa. Mas umiikli na din daw ang oras sa mga dungsyon break na nangyayari. Dahil sa kakulangan ng pagkain at manpower dumarami na din daw ang mga taong infected. Kaya naman kailangan daw nila ang mga katulad ni Suho para makipaglaban sa front lines. Ang ating bida ay nagtaka sa mga taong infected na tinutukoy nila. Simula noong unang araw ng pag-ulan ng mga kidlat, may virus din daw ang kumalat sa mga tao. Ang unang infected na tao ay natagpuan daw sa Amerika hanggang sa mabilis na lang itong kumalat sa mga tao at sa iba't ibang uri ng hayop. Necroville din daw ang tawag nila sa mga infected. Ipinakita din sa ating bida ang mga red zone kung saan maraming necroville. Kapag mas dumami pa daw ang mga red zone sa kanilang lugar sigurado na mas mahihirapan na daw silang rumisponde kung sakaling magkaroon na ng maraming dungsyon break. Dahil sa virus na hindi nila alam ang pinagmulan, malamang alien virus daw ito na napunta sa kanilang mundo. Sa kakulangan nila ng mga tauhan, mahirap daw para sa kanila na ubusin ang mga ito dahil sa mas mabilis pa daw ang pagdami ng mga necroville. Ang ating bida ay napagtanto na bibigyan na naman siya ng 2 regalo kapalit ng kanilang gusto na makapag-imbestiga sa loob ng dungsyon. Ang dalaga ay sinabi naman na gagawin na nilang level 5 ang guild ni Suho. Na ikinatuwa naman ng ating bida dahil sa pwede na daw silang makapag-raid ng mga level 5 dungsyon. Si Miso ay napansin na nagustuhan daw ni Suho ang unang regalo, kaya naman tinanong na din ni Suho ang pangalawa. Si Miso ay sinabi naman na bibigyan ulit nila ito ng teritoryo. Habang ipinapakita ang mapa ng kanilang ibibigay na teritoryo, tinanong naman ng dalaga na kung makakaya nga daw bang mahandle ito ng ating bida. Si Suho ay napansin na abandonadong lugar na ito at kasalukuyan ng naging field, kaya naman tinanong niya si Miso na kung gusto nga daw ba nilang protektahan niya ang silangang bahagi ng Seoul. Si Miso ay sinabi na marami ng lugar ang nagiging abandonado dahil sa dungsyon breaks at mga necroville na kumakalat sa paligid lumilipat daw ang mga tao sa mas ligtas na syudad. Ngunit dahil sa wala ng espasyo para sa kanila para sa ibang syudad kung saan-saan na lang daw napupunta ang mga survivor para makaligtas. Si Suho ay napagtanto na gusto nila Miso na tanggapin niya ang teritoryo at protektahan ito at patirahin ang mga survivor sa lugar na ito. Ayon sa dalaga, kapag nagsimulang tumira ang mga tao sa teritoryo ni Suho ay pwede silang tumulong sa maraming trabaho para gumawa ng bagong syudad na pwedeng pagkakitaan ng malaki ni Suho mula sa hinaharap. Habang ipinapaliwanag ni Miso ang mga pwedeng gawin ni Suho sa teritoryo na pwede niyang makuha, ang ating bida naman ay natuwa at sinabing hindi na masama ang alok ng dalaga. Tinanong ni Suho na kung ano na nga daw ba ang sitwasyon ng mga tao sa North Korea. Ayon kay Miso, nagtamo ang North Korea ng malaking pinsala dahil noong unang araw pa lang daw ng Great Disaster ay nasira na agad ang kanilang Central Command. Si Songmin ay sinabi din naman na marami ang nakataka sa North Korea, habang ang iba naman ay nanatili sa bansa at sinusubukan na manatiling makasurvive. Dahil sa walang sistema ang North Korea para labanan ang mga dungsyon break, hindi magtatagal siguradong tatakbo na daw ang mga tao para pumunta sa South Korea. Habang naghihintay ng sagot ni Suho ang dalawa, ang ating bida ay iniisip din naman na hindi niya alam kung sino ang mas makikinabang sa kanilang alok. Hindi nagtagal siya ay pumayag na din naman at sinabing pipirmahan niya na ang kontrata, na ikinatuwa naman ni Miso. Tinanong ni Suho na kung napawalang bisa na nga daw ba ang una nilang kasunduan, na sinang-ayunan naman ng dalaga. Habang pumipirma sinabi niya naman na may gusto siyang ipagawa kay Miso, kaya naman tinanong ng dalaga na kung ano ito. Ayon kay Suho, gusto niyang makita ang taong gumawa ng device na nagsusukat ng kanilang dimensional energy. Tinanong ni Miso na kung ano pang gusto ni Suho, sinabi ng ating bida na gusto niyang i-trace nila ang cellphone ni Myungjin na miyembro ng kanyang guild.
Ang dalaga ay nagtaka, kaya naman sinabi ni Suho na bigla na lang na hindi nila ito matawagan sa kanyang cellphone. Si Miso ay napangiti at sinabing madali lang nila magagawa ang mga request ni Suho. Kumilos na din si Kapitang Sungmin at sinabing mag-uumpisa na din siya para mag-imbestiga sa loob ng dungsyon. Ang eksena ay nalipat sa Sheila Guild kung saan sila ay nagsasagawa ng recruitment ng mga mersenaryo. Ang isa sa mga aplikante ay si Jaeshik. Habang siya ay kinakabahan dahil sa hirap makapasok sa guild na ito, siya naman ay iniisip din na ito ang guild na pinapangarap masalihan ng mga mersenaryo dahil sa malaking suporta na matatanggap nila sa guild na ito. Si Jaeshik ay hindi inaasahan na makakapasa siya sa application stage, ngunit nakapasa pa din naman siya matapos ng ilang taon na kanyang pakikipagtulungan sa ibang clan at grupo. Siya ay patuloy kinakabahan dahil sa 50 aplikante na nandito ngayon 10 lang daw ang makakapasa sa kanila. Habang iniisip na dapat siyang makapasa sa guild na ito, siya naman ay biglang nakatanggap ng mensahe sa kanyang cellphone na ikinalaki naman ng kanyang mga mata. Ilang sandali pa, ang isang grupo ng mga aplikante ay tapos ng ma-interview. Ang isang lalaki ay sinabi na puro na naman daw mahihina ang mga aplikante nila ngayong taon. Ang isang babae ay sinabi din na puro tagabuhat lang ng mga gamit ang mga nag-a-apply, ngunit si Kapitan Kang naman ay may nakitang swordsman sa grupo. Habang pinagmamasdan nila ang application form ni Jaeshik, sila naman ay naintriga at gusto nila itong makuha. Dahil sa swordsman si Jaeshik, sinabi naman ni Kang na kukunin niya ito at sasanayin upang malaman kung may talento nga daw ba ito. Matapos ipatawag ang susunod na grupo ng mga aplikante, ang grupo naman ay nakapasok na sa loob. Tinanong ni Kang na kung nasaan ang aplikanteng si Jaeshik. Kaya naman sinabi ng isang lalaki na bigla na lang itong umalis sa hindi malaman na dahilan na ipinagtaka naman ni Kapitan Kang. Ang mensaheng natanggap ni Jaeshik kanina ay nanggaling sa ating bida na inaalok siya para sumali sa kanyang guild, kaya naman bigla na lang siyang masaya na umalis. Dahil si Suho daw ang nagligtas ng kanyang buhay noon at kasalukuyang pinakasikat sa buong bansa, hindi na daw dapat pang pag-isipan ang alok at agad nang sasali sa guild ni Suho. Ang grupo na kung nasaan si Soyang ay kasalukuyan pa ding nasa biyahe. Ang isang lalaki ay napatawa na lang habang nakikita ang mga Necroville sa radar. Ang grupo ay dumaan sa Necroville Red Zone dahil sa kailangan daw nilang makarating sa kanilang target na puntahan sa tamang oras. Sa kalagitnaan ng daan ay may nakita silang nakaharang na ipinagtaka naman ng lalaki. Habang kinakain ng mga zombie ang isang oso, ang sasakyan naman ay inilawan ang mga ito upang makita ng mas malinaw. Ang isang lalaki ay sinabing pasabugin nila ang mga ito gamit ang kanilang racket. Ngunit ang isa naman ay nag-alala dahil baka bigla na lang daw maging agresibo ang mga zombie sa paligid. Ang isang kapitan ay sinabing magpaputok na sila dahil sa wala na daw silang dapat na sayanging oras at kailangan ng makarating kaagad sa kanilang pupuntahan. Matapos ilabas ang kanilang mga racket, sinabi naman ng kapitan na magpaputok na sila. Ang mga racket ay tuluyan ng napakawalan, kaya naman bigla na lang napalingon ang mga zombie mula rito. Dahil sa malakas na pagsabog, ang ibang mga zombie naman sa paligid ay biglang naalerto. Ang mga sasakyan ay mabilis na ding umalis at nagpatuloy. Ang mga zombie sa paligid ay bigla na lang tumakbo papunta sa pagsabog. Ang mga tao ay nakita ang mga zombie na pasugod sa kanila at nagdesisyon na labanan ang mga zombie, kaya naman tuluyan na nila itong tinadtad ng mga bala. Ang eksena ay nalipat sa isang sasakyan kung saan hinahabol din ng mga zombie. Ang kanilang gasolina ay paubos na agad namang napansin nila Myungjin, kaya naman sinabi nitong pumunta sila sa isang malapit na camping site. Matapos nilang lumiko papunta sa lugar, ang mga zombie naman ay makikitang nakakasunod pa rin sa kanila. Ayon kay Myungjin, kailangan daw nilang makapunta sa opisina ng camping site. Ang kasamahan niyang monghe ay humingi ng tawad dahil sa pinilit niya pa silang pumunta rito. Si Myungjin ay sinabi namang wala itong kasalanan dahil sa ginusto naman daw nilang lahat ang pumunta dito. Sinabi din ni Myungjin na kailangan nilang makatakas na muna at saka na lang magkakaroon ng pagdiriwang kasama ng mga bata na sinang-ayunan naman ng kanyang kasama. Habang patuloy silang hinahabol, sila naman ay nagawa na ding makita ang gusali. Si Myungjin ay sinilip ang kanyang mga kasamahan at sinabing tumakbo ng mabilis matapos huminto ng sasakyan. Habang sila ay natatakot, si Myungjin ay iniisip din naman na ililigtas niya silang lahat na yung pagkakataon. Ilang sandali pa, sila ay nakalabas na sa sasakyan at kasalukuyan ng tumatakbo para matakasan ang mga zombie. Si Myungjin ay napalingon at napansin na mabilis na nakakalapit ang mga zombie sa kanila. Matapos niyang bitawan ang mga bata at para pigilan ang mga kalaban, siya naman ay mabilis na naghanda at mabilis na tinapos ang isang zombie. Gamit ang kanyang skill, mabilis niyang tinapos ang ilan sa mga zombie. Siya ay bigla na lang din napahinto matapos makaharap ang maraming zombie sa kanyang harapan. Ang kanyang Dragon Rush ay kasalukuyan pa daw na nasa cooldown matapos niya itong gamitin kanina.
Siya ay bigla na lang din nagulat matapos makita ang mga kumukutitap na liwanag sa kanyang paligid. Habang palapit na ang mga zombie, siya naman ay napagtantong skill ito ni Suho. Mula sa kinaroroonan ng mga zombie, ay bigla na lang nagkaroon ng mga buhawi na ikinagulat naman ni Myungjin na makita, ganon na din ang kanyang mga kasama. Siya ay patuloy na tutulala hanggang sa magsalita na lang si Suho at sinabing maaasahan ang bago niyang skill. Sila Myungjin ay napalingon sa ating bida at nakita si Suho mula sa itaas ng gusali. Si Myungjin ay masaya itong makita, ganon na din ang ating bida. Si Suho ay patuloy nagpakawala ng kanyang skill hanggang sa makagawa na lamang ito ng napakaraming buhawi. Ang mga zombie ay lumilipad sa ere na ikinatuwa naman ni Suho na pinagmamasdan. Mula sa ibang lugar ang grupo ay patuloy pa ding nilalabanan ang mga zombie. Sila ay sinubukan ding kumontak ng backup upang tulungan sila ng aerial support. Dahil sa mga zombie na nakatalon papunta sa sasakyan, ang mga bato naman ay bigla ding sumunod na papunta sa sasakyan. Ang dalawa ay napansin ang pabagsak ng mga bato, kaya naman sinubukan nilang mas bilisan pa upang makaiwas. Dahil sa malaking bato na nasa daan, ang sasakyan nila ay bigla na lang sumemplang sa kalagitnaan ng daan. Matapos bumaliktad ng isa sa kanilang mga sasakyan, ang espada naman ni Soyang ay nagsimulang magliwanag. Matapos marinig na bumaliktad ang isa sa kanilang mga sasakyan, sila naman ay nag-umpisang mangamba. Ang sasakyan nila Soyang ay nag-umpisa na ding maabutan ng mga zombie. Ang dalaga ay sinubukang buksan ang bintana ng sasakyan, bigla na lang din siyang nakakita ng zombie sa labas ng bintana na kanya namang ikinagulat. Habang patuloy na sinusubukang pumasok ng mga zombie sa loob ng sasakyan, ang isang lalaki naman ay sinabing buksan nila ang likod na pintuan. Habang nagbubukas ang pintuan, sila Soyang naman ay nakaabang at kinakabahan sa mga zombie na parating. Dahil sa maraming zombie na gustong makapasok, ang grupo naman ay nagtaka na kung paano sila makakalabas dahil sa napakaraming nakaharang na zombie. Ayon kay Soyang kapag nakalabas sila ay agad silang baback up sa sasakyan na bumaliktad. Habang papasok ang maraming zombie, si Soyang naman ay naghanda ng kanyang skill. Matapos lumabas ng liwanag sa loob ng sasakyan, ang mga zombie na gustong pumasok naman ay bigla na lang sumabog. Dahil sa nangyari pansamantala silang nagkaroon ng daan palabas sa sasakyan. Matapos nilang makalabas, sinabi din naman ng dalaga na kailangan na nilang umalis dito at iwan na ang mga sasakyan. Mula sa itaas ay biglang tumalon ang zombie sa kanya, ngunit mabilis niya naman itong nahiwa gamit ang kanyang sandata. Ang ibang mga zombie ay palapit pa rin sa kanya, kaya naman muling humiwa si Soyang na nagawang mapatay ang maraming bilang ng kalaban. Matapos niyang mapalingon, ang mga kasama niya naman ay nag-umpisa na din labanan ang mga zombie. Habang sila ay papunta sa sasakyan upang sagipin ang kanilang mga kasama, napansin naman nilang namatay na ang mga nasa harap ng sasakyan. Sila ay pumunta din sa likod ngunit hindi nila ito mabuksan, kaya naman ginamitan nila ito ng torch upang buksan ang pintuan. Habang patuloy ang iba sa pakikipaglaban, ang isa naman ay biglang naduwag at hindi makakilos. Hindi nagtagal bigla naman nang nakagat ang ibang sundalo. Ang isang lalaki ay nagsimulang kabahan, ngunit ang kapitan naman nila ay sinabing lumaban lang sila upang magkaroon ng oras upang sagipin ang iba nilang mga kasama. Dahil sa dami ng zombie na pasugod sa kanila at paunti-unting nakakalapit, ang kapitan naman ay sinabing maghanda sila sa malapitang laban. Ang kakaibang puwersa ay bigla na lang lumitaw sa kalagitnaan ng laban na tumatapos sa mga zombie na ikinagulat naman ng kapitan na makita. Habang mabilis na nauubos ang mga zombie sa paligid, ang mga sundalo naman ay may napansin sa himpapawid. Ang grupong dumating ay nakilala din naman nila bilang 707 na ikinatuwa naman ng kapitan. Matapos lumapag ng isa sa mga grupo, si Soyang ay patuloy pa din namang tinatapos ang mga kalaban sa kanyang paligid. Habang siya ay paatake, bigla naman siyang pinigilan ng isang lalaki. Siya ay nanatilan at nakilala ang lalaki bilang si Son Jinwo. Habang parating ang iba pang kalaban, ang isang bagong dating naman ay naghanda upang magpakawala ng atake. Si Jinwo ay bigla ding niyakap ang dalaga at inactivate ang kanyang shield. Matapos pakawalan ng lalaki ang kanyang atake, ito naman ay pumigil sa mga zombie upang makapagpatuloy sila sa pag-usad. Matapos bigkasin ng utos, ang mga ginawang atake naman nito ay bigla na lang sumabog. Sa kalagitnaan ng malakas na pagsabog ang dalawa naman ay ligtas mula sa kanilang shield. Mula sa himpapawid may mga backup din sila mula rito. Sila ay bigla ding nakakita ng kakaiba mula sa kanilang radar, na agad naman nilang inireport sa kanilang mga kasama. Matapos magulat ng piloto, ang eksena naman ay nalipat sa ating bida habang pinagmamasdan ang mga zombie na nahuhulog mula sa ere. Pati si Myungjin ay pinagmasdan ang mga ito. Habang ang mga bata naman ay namangha sa nangyari, ganon na din si Myungjin. Ang mga bata ay nagsimulang magdiwang, habang si Suho naman ay inalok na din sila para umuwi na kanila namang ipinagtaka.
Si Myungjin ay nagtaka na kung paano siya nahanap ni Suho, habang ang mga kasamahan naman nito ay tinanong na kung sino ang ating bida. Habang ipinapakilala ni Myungjin si Suho, ang ating bida ay biglang may napansin dahil si Myungjin ay bigla na lang nakagat ng isang zombie na ikinagulat naman ni Myungjin na makita. Ang eksena ay nalipat sa Japan kung saan bigla na lang nagkaroon ng portal na bigla namang nakapaglabas ng isang dambuhalang halimaw. Ang isang sanggol na anak ng ginang ay bigla niya na lang din nabitawan. Habang ito ay gumugulong palayo, si Hiro ay bigla namang lumitaw sa lugar na ikinagulat naman ng ginang. Ilang sandali pa ang mga tao naman ay agad nang nakita si Hiro at biglang napanatag na magiging ligtas na sila. Ang mga kasamahan ni Hiro mabilis na din kumilos at sumugod na din sa halimaw. Ang mga ito ay sabay-sabay na sumugod, ngunit ang halimaw naman ay biglang nagpakawala ng mga bilog na apoy. Matapos tumama ng kanyang mga atake, bigla namang may lumitaw na bilog na mga enerhiya, na bigla na lang naging clone. Habang sumisigaw ang halimaw, ito naman ay mabilis na ding tinapos ni Hiro mula sa likod nito. Matapos ang kanyang maraming paghiwa, sila naman ay matagumpay nang napabagsak ang halimaw. Ang mga tao sa paligid ay nagdiwang at nag-cheer sa grupo ni Hiro. Ang grupo ni Hiro ay mabilis na ding umalis sa lugar. Habang sila ay nasa biyahe, ang balita naman mula sa kanilang ginawa ay agad kumalat sa buong bansa. Si Ahiko ay kinumbrat si Hiro, ngunit ito naman ay nagtaka sa kung ano ang pinagkakaabalahan ng dalaga. Ang dalaga ay agad namang ipinakita ang artikulo tungkol kay Suho, kaya naman napatanong si Hiro na kung natrap na naman nga daw ba ito sa dungeon. Habang ipinapakita ang balita tungkol sa ating bida, sinabi naman ni Ahiko na isang dungeon returner lang daw pala ang ating bida, na ikinatuwa namang marinig ni Hiro dahil sa tama daw ang kanyang hinala. Siya ay bigla na lang din nagulat sa kanyang nakita, kaya naman ipinabalik niya ang nadaanang litrato ng dalaga. Habang pinagmamasdan ang litrato, siya naman ay tila may nakilala mula rito. Tinanong ni Ahiko na kung may kilala nga daw ba siya mula sa litrato. Habang siya ay patuloy na papanganga sa gulat, nakilala niya naman ang pangwalo sa mga kinikilala niyang kontrabida sa hinaharap. Iniisip niyang napakabata pa nito sa litrato, ngunit sigurado daw siya na ito ang isa sa mga kontrabida. Iniisip niya din na dapat kasalukuyan na itong nasa ampunan matapos mamatay ng tatay nito. Ayon sa kanya, inilagay niya daw ang bata sa kanyang huling mga tatapusin dahil sa ang alam niya daw ay nasa ampunan pa lang ito. Ito din daw ang pinakamalalang kontrabida sa lahat ng mga kontrabida. Siya ay muli na namang namukhaan si Jae-shik mula sa litrato at iniisip na kilala din ito bilang Hell Swordsman. Nakilala niya din si Myungjin bilang Undying Destroyer na master ng Buddhist. Siya ay patuloy nagtaka na kung paano nga daw ba nagsama-sama ang mga taong ito. Ang dalaga ay sinabi din na may ipapakita siyang video kay Hiro. Ayon sa kanya, mukhang hindi naman daw kontrolado ni Suho ang mga kasamahan nito. Habang pinapanood ni Hiro ang mga video ng pakikipaglaban ni Suho, siya naman ay muling natigilan. Si Ahiko ay sinabi din na mukhang napakalakas ng ating bida para maging isang dungeon returner lamang. Si Hiro ay sinabi din naman na tama ang dalaga. Sinabi din ni Ahiko na mukhang totoo ang kumakalat na balita na isang irregular ang ating bida. Si Hiro ay patuloy na papaisip dahil hindi niya daw kilala si Suho. Napatanong din siya sa kanyang sarili na kung isa nga din daw bang regressor ang ating bida. Nagtaka din siya na kung bakit pinagsama-sama ni Suho ang mga mapapanganib na tao sa kanyang grupo. Siya ay bigla na lang din nairita kay Suho dahil mukhang binabago daw ni Suho ang hinaharap katulad niya. Kinabahan din siya dahil mukhang masisira lang daw ang kanyang plinano ng 500 taon. Si Ahiko ay napansin ang kakaibang reaksyon ni Hiro, habang si Hiro naman ay iniisip na kailangan niya ng puntahan ang ating bida. Matapos niya tawagin ang dalaga, sinabi naman nito na kailangan na nilang pumunta sa Korea, na ipinagtaka naman ng dalaga, kaya naman sinabi ni Hiro na kailangan niya nang makita agad si Suho. Si Ahiko ay sinabi naman na hindi ito pwedeng umalis, na ipinagtaka naman ni Hiro. Ang eksena ay nalipat sa lugar ni Suho na kung saan malayang naghahabulan ang mga hayop mula rito. Ang mga bata ay masaya ding pinagmasdan ang magandang paligid. Habang patuloy nagsasaya ang mga bata, ang pinagawa naman ni Myungjin sa kontraktor ay natapos na din. Mula rito nagkaroon na din ng mga pasilidad kung saan kasalukuyang ginagawang base ng grupo ni Sungmin. Si Miso ay natanggap na din ang report na inabot lang ng 11 minutes ang grupo nila Suho sa para maklear ang isang dungeon. Dahil sa ibinigay nila na libreng ticket sa pag-raid ng mga dungeon sa ating bida, siya naman ay sumakit ang ulo dahil sa pagsisising ginawa niya ito. Ang eksena ay nalipat sa grupo kung saan nagkaroon na si Jae-shik ng bagong espada. Ayon kay Suho, welcome gift niya daw ito kay Jae-shik at tinanong na kung nagustuhan niya nga daw ba ito, na kanya namang sinang-ayunan dahil sa mapurol na daw ang kasalukuyan niyang espada. Ayon kay Dongso, isa daw itong B-rank na sandata, kaya naman kailangan daw ni Jae-shik na maabot ang rank B upang magamit ang full potential ng sandatang ito.
Siya ay nagpasalamat sa ating bida at sinabi din naman na gagawin niya ang lahat upang makarating ng mabilis sa B-rank. Si Myungjin ay humingi din ng pabor kay Suho na kanya namang ipinagtaka na kung ano ito. Ayon sa kanya, mahina daw ang damage ng kanyang kasalukuyang sandata, kaya naman gusto niya daw sana ng mas malakas na sandata. Habang umiinom ng gamot si Junho, ang dalawa naman ay pinag-uusapan patalikod at pinagkakatuwaan ang kalbong si Myungjin. Nagtaka ang ating bida kung anong sandata ang gusto nito. Ayon kay Myungjin, Wing Spear daw ang kanyang tinutukoy, hindi niya din daw ito mabili kaagad dahil sa kasalukuyan niyang level. Ang ating bida ay binuksan ang kanyang shop at agad na din naman itong binili at tinanong na kung ito nga daw ba ang tinutukoy ni Myungjin na masaya niya namang sinang-ayunan. Matapos niyang subukan ang sandata, siya naman ay nagpasalamat kay Suho at sinabing babayaran niya si Suho sa pamamagitan ng marami pang sumpa at pagpatay. Si Jae-shik ay nagtaka sa sinasabi ng monghe, kaya naman ipinaliwanag ni Dongso na may mga skills si Myungjin na parang mga sumpa. Tinanong ni Suho na kung kailangan niya din daw ba ni Dongso ng bagong sandata, ngunit sinabi naman nitong ayos na siya sa kasalukuyan niyang sandata na ibinigay noon ng ating bida. Habang paalis na ang grupo, si Jae-shik naman ay hindi makapaniwalang nasa level 4 dungeon siya ngunit napakakalmado lang ng kanyang mga kasama. Si Suho ay tinawag si Junho at tinanong na kung uminom na nga daw ba ito ng gamot. Matapos inumin ni Junho ang kanyang gamot kanina, siya naman ay inilabas na din ang kanyang sandata. Si Jae-shik ay nagtaka sa kanyang nakikita kay Junho, habang si Junho naman ay napangiti na lang at medyo kalmadong sinabi na umpisahan na nila ang laban. Ayon kay Ahiko, hindi pwedeng pumunta sa Korea si Hiro sa ngayon na kanya namang ipinagtaka. Ang dalaga ay sinabi na kasalukuyang nakasara ang lahat ng airlines, na mas lalo niya namang hindi maintindihan, kaya naman ipinakita ni Ahiko ang tungkol sa isang artikulo. Habang pinagmamasdan ang balita tungkol sa mga wyverns, siya naman ay muling hindi maipinta ang mukha sa matinding pagkagulat. Ayon kay Ahiko, pati ang biyahe sa dagat ay hindi na din pinapayagan dahil sa mga lumilitaw na mga halimaw mula rito. Si Hiro ay nagtaka na kung bakit ngayon nagka-dungeon break sa mga wyverns. Bigla ding may tumawag sa kanya at ito ay ang minister ng bansa na may gustong sabihin sa kanya na kanya namang ipinagtaka. Ayon sa minister, kailangan daw ang grupo ni Hiro sa Hokkaido dahil sa biglang may lumitaw na level 7 na dungeon sa lugar na muli na namang nakapagpagulat sa kanya. Pati si Ahiko ay nagtaka dahil ayon sa schedule ni Hiro ay lalabas ang unang level 7 na dungeon ay 5 buwan pa mula ngayon. Habang pinagmamasdan ang kanyang schedule, nagtaka si Hiro na kung bakit niya daw ba napaaga ang mga pangyayari sa hinaharap. Ayon sa kanya, nagkaroon ng malaking problema ang kanilang mundo noon dahil sa hindi nila nagawang mapigilan ang unang lumabas na level 7 na dungeon. Si Hiro ay nag-umpisang ma-stress dahil kung patuloy daw na mapapaaga ang mga pangyayari ay hindi siya makakapaghanda sa tamang oras. Ayon sa kanya, tanging si Suho lang ang naging iba sa pangyayaring lumalabas. Sigurado na din daw siya na isang regressor ang ating bida dahil sa ginagawa nitong pagkuha ng mga talentadong awakener. Inakala niya din na tanging siya lang ang nagkaroon ng regression stone. Iniisip niya din na may posibilidad na mas malayo ang pinanggalingan ni Suho na hinaharap. Malamang alam din daw nito ang kanyang mga plano, kaya naman mas maganda daw kung makikita niya agad si Suho. Kung sakaling magkaiba daw sila ng gustong mangyari para sa sangkatauhan, ay ililigpit niya na ito kaagad. Siya ay tinawag si Ahiko at sinabing kailangan na nilang pumunta sa Hokkaido, na sinang-ayunan naman ng dalaga at sinabing patuloy siyang kukuha ng impormasyon tungkol sa ating bida. Ang eksena ay nalipat sa ating bida na kung saan sinabi niyang gamitin ni Myungjin ang kanyang taunt skill. Siya ay agad nagtawag ng mga kalaban sa paligid, habang si Dongso naman ay sinabing mas lakasan pa ni Myungjin ang pagpapatugtog. Habang hindi komportable si Jae-shik sa mga nangyayari, si Dongso naman ay nakakita na din ng mga kalaban na pasugod sa kanila. Habang paunti-unting nakakalapit ang mga kalaban, sila naman ay naghanda na din para sa mga ito. Hindi nagtagal lumitaw na mula sa isang sulok ang mga lizardman, habang si Dongso naman ay sinasabi na 125 ang lahat ng palapit sa kanilang kalaban. Si Suho ay pinasugod na din ang kanyang spirits at nag-command ng tornado skill. Ang mga kalaban ay nagsimulang lumipad dahil sa kagagawan ni Suho. Ang isang kalaban ay nagagawang makawala sa buhawi, ngunit mabilis naman itong natamaan ni Dongso. Habang patuloy niyang tinatamaan ang mga kalaban na nakakalagpas sa buhawi, siya naman ay hindi na ito kinaya dahil sa dami ng parating na kalaban. Gamit ang Dragon Rush ni Myungjin, nagawa niya namang mapatay ang maraming bilang ng mga lizardman. Ang mga kalaban ay nagsimula ng mahulog mula sa kanilang paglipad, kaya naman sumugod na din sila Junho sa mga kalaban. Si Dongso ay sinabihan na din si Jae-shik na mag-umpisa ng kumilos, na kanya namang sinang-ayunan habang nauutal. Habang tinatapos nila ang mga kalaban, bigla namang nakalapit ang isa sa mga lizardman kay Dongso.
Siya ay napasabi na lang din na katapusan niya na, ngunit si Jeshik ay bigla namang lumitaw at inatake ang halimaw. Matapos matanggalan ng ulo ang kalaban, agad namang nagpasalamat si Dongso kay Jeshik. Habang patuloy niyang inaatake ang halimaw, may bigla namang sumugod sa kanya mula sa isang sulok. Ito ay nagawa niya na namang mapugutan, na ikinamangha naman ni Dongso dahil sa napakataas na damage ng sandata ni Jeshik. Habang patuloy niyang tinatapos ang mga halimaw sa paligid, iniisip niya naman ang panahon na nag-apply siya sa Sheila Guild. Habang iniisip na kakaiba daw talaga ang Suho Guild, bigla namang lumitaw ang Lizard King sa kanyang tabi, na kanya namang ikinagulat. Agad niya tong nakilala bilang Dongjun Boss, habang si Junho naman ay mabilis nang sumugod mula sa likod ng halimaw. Matapos niyang mahiwa ang kalaban, si Jeshik naman ay naghanda na din para sumugod. Dahil sa pagtutulungan ng dalawa nagawa naman nilang mahiwa sa maraming piraso ang Lizard King. Matapos pugutan ni Jeshik ang Dongjun Boss, sila Suho naman ay biglang natigilan nang makitang patay na ang Lizard King. Pati si Jeshik ay hindi makapaniwala na siya ang pumugot sa ulo ng Dongjun Boss. Si Dongso ay nagsimulang magreklamo dahil bakit daw nito pinatay kaagad ang Lizard King. Nasayangan din siya dahil muli na naman daw nilang maiiwan ang mga blood crystal. Matapos mapagtanto ni Jeshik ang nangyayari, agad naman siyang humingi ng tawad at sinabing hindi niya nakontrol ang kanyang sarili. Matapos lumitaw ng lagusan palabas, sinabi naman ni Suho na lumabas na agad sila. Habang patuloy na sasayangan si Dongso, si Jeshik naman ay muling humingi ng pasensya. Ngunit si Junho ay sinabi naman na bumawi na lang sila sa susunod. Matapos may maramdaman sa kanyang paa, si Myungjin naman ay muling naalala noong araw na nakagat siya ng zombie. Mula sa ibang lugar kung saan may camouflage, ang isang lalaki naman ay sinabing mag-report ang Team 2. Ayon sa grupo ni Sungmin wala pa din silang nakikita matapos ang kanilang pag-iimbestiga. Nagawa na din daw nilang mapag-aralan ang mga nakasulat sa kuweba, kaya naman pumunta na daw sila sa ibang lugar. Habang pinagmamasdan ng isang drone ang grupo ng mga Lizardman, agad naman ibinalita ng isang lalaki na may palapit na kalaban sa Team 1 na agad namang naintindihan ni Sungmin. Siya ay inutusan ang kanyang mga kasama na tapusin ang mga kalaban ng tahimik na kanila namang sinang-ayunan. Ang kapitan ay hiningi din ang lokasyon na kung nasaan ang Lizard King, kaya naman nagsimula na din ang grupo ng base upang hanapin ang halimaw. Habang nagtataka ang lalaki na kung gaano sila magtatagal sa misyon na ito, siya naman ay biglang napalingon sa isang sulok at tila may naramdaman. Matapos gamitin ang kanyang search skill, siya naman ay may nakitang mga Lizardman sa layo ng 100 metro. Siya ay napangiti na lang din matapos makita ang mga kalaban at biglang inilabas ang isang bagay. Dahil sa mga bomba na nakakalat sa paligid, siya naman ay sinabing sabog ang mga kalaban kung sakaling lumapit ang mga ito sa kanya. Hindi nagtagal may likido ang nahulog sa mukha ng lalaki. Kaya naman bigla na lang siyang napalingon at biglang nakita ang Lizard King sa kanyang itaas, na kanya namang ikinagulat. Matapos niyang mapasigaw, ang eksena naman ay nalipat sa ibang grupo kung saan kinukuha nila ang blood crystal ng mga halimaw. Si Kapitan Sungmin ay napalingon at bigla na lang may sumabog ng malakas sa kanilang base. Sila ay agad tumakbo para pumunta sa base habang tinatapos ang mga kalaban na kanilang nakakasalubong. Matapos utusan ang kanyang mga kasama na pumunta sa base, ang eksena naman ay nalipat sa ibang lugar, kung saan patuloy nilalabanan ng mga sundalo ang mga zombie sa paligid. Ayon kay Jinwo nakatanggap sila ng signal ng tulong mula sa kanila at humingi ng pasensya dahil sa medyo nahuli sila ng dating. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa ginagawa nilang misyon, ang isang helicopter naman ay biglang nakatanggap ng isang pag-atake na agad namang nakapagpasabog sa sasakyan. Matapos lumitaw ng isang halimaw, bigla namang namatay ang screen at sinabi ng isang sundalo na doon na natapos ang report. Ayon sa lalaki yun na daw ang katapusan ng video na sinend ng kanilang kasamahan. Tinanong ni Miso na kung wala na nga daw bang balita sa grupo matapos ang video na ito. Ayon sa lalaki wala na silang natanggap na ibang balita. Ngunit si Miso naman ay nagtaka na kung bakit dumaan ang grupo sa ibang daan. Habang walang masabi ang lalaki, si Miso naman ay sinabi na hanapin nila ang taong nagdesisyon na dumaan sa Necroville Red Zone. Sinabi niya din na siya mismo ang papatay sa taong may kasalanan kung bakit napahamak ang grupo. Ilang sandali pa nakalabas na si Miso, nag-alala din siya dahil sa hindi niya pa rin daw matawagan si Soyang. Ang cellphone ni Soyang ay makikitang nahulog na mula sa kung saan at makikitang naliligo na sa dugo. Ang eksena ay nalipat sa base, kung saan bigla na lang naputol ang isang kamay ng sundalo habang tumitilapon. Ang Lizard King ay mabilis nang sumugod sa lalaki. Ang halimaw ay naghanda na din kainin ang sundalo, ngunit ito naman ay napangiti na lang habang hawak ang pampasabog ng mga bomba. Matapos mag-activate ng bomba sa paligid, nagpaalam na din naman ang lalaki sa Lizard King. Dahil sa malakas na pagsabog na nangyari sa paligid, hindi naman nagtagal nang bigla na lang tumilapon ang ulo ng Lizard King sa harapan nila Sungmin.
Matapos niyang matulala, mabilis namang gumamit ng search skill ang kanyang kasamahan. Matapos makita ang lagusan palabas, ang kapitan naman ay nadismaya sa kanyang sarili at sinabing nakakahiya ang nangyari sa kanyang grupo. Ang eksena ay nalipat sa command center. Si Miso ay nakatanggap na din ng tawag kung saan ibinalita na din sa kanya ang nangyari sa grupo ni Songmin, na kanya namang ipinagtaka na kung bakit may napakaraming namatay sa isang level 4 na dungeon lang. Ayon sa lalaking nagre-report, naghati daw ang grupo sa dalawang grupo. Dahil sa nakapokus sila sa pag-iimbestiga sa lugar, hindi daw ito naging madali para sa grupo. Babalik din daw ang grupo sa loob ng dungeon sa loob ng 2 oras. Ang dalaga ay sinabing huwag na munang bumalik ang grupo ni Sungmin. Tinanong niya din na kung may nahanap nga daw ba sila. Ngunit sinabi naman ng lalaki na wala dahil sa nakapokus daw ang grupo sa pagsagip ng mga na-injured nilang kasamahan. Habang nadidismaya si Miso, sinabi naman ng lalaki na natuklasan daw nilang mas mabilis ang oras na lumilipas sa loob ng dungeon na ito. Ayon sa grupo, 2 araw silang nanatili sa loob ng dungeon, ngunit 1 araw lang daw ang nakalipas sa kanilang mundo. Si Miso ay biglang natigilan, at iniisip na 10 taon na wala si Suho noon, kaya naman katumbas ito ng 20 years sa dungeon na kanyang pinanggalingan. Matapos maalala ang sinabi ni Suho na namuhay siya ng 1,000 taon sa kabilang dimension, ang dalaga naman ay napagtantong hindi nagsisinungaling ang ating bida. Nagtataka din siya dahil kung namuhay ng 1,000 taon si Suho sa kabilang mundo ay dapat 500 years na daw ang lumipas sa kanilang mundo noong makabalik ang ating bida. Siya ay napansin din na napakabilis mag-clear nila Suho, kaya naman kailangan daw nilang mas bilisan pa ang pag-imbestiga sa loob ng dungeon. Ayon sa lalaki sa kabilang linya, tapos na daw mag-clear ang grupo ni Suho ng 50 na dungeons sa loob ng 7 oras, at nagpa siyang mag-raid naman daw sa ibang lugar. Sinabi din ng lalaki na kasalukuyang papunta na sa bureau ang grupo upang mag-update ng kanilang Awakener cards, na ikinagulat naman ni Miso na malaman. Ilang sandali pa ang grupo ni Suho ay paalis na papunta sa bureau. Habang pagod ang grupo matapos nilang mag-raid ng mga dungsyon, napansin naman ni Suho na mukhang pagod na ang kanyang mga kasama. Ngunit si Jaeshik naman ay sinabi na parang panaginip lang daw ang mga nangyayari na ipinagtaka naman ng ating bida. Ayon kay Jaeshik, maraming taon daw siyang nagpakapagod para lumakas. Hindi pa siya nakapasok noon sa level 3 dungeon, ngunit ngayong araw ay nakapasok siya ng 50 beses sa level 4 at nagawa pang makapatay ng dungeon boss ng 2 beses. Kung sakaling natuloy daw siya sa Sheila Guild, malamang nasa rookie training pa lang daw siya hanggang ngayon, kaya naman para daw talagang panaginip ang lahat. Si Suho ay tinanong naman na kung gusto nga daw ba ni Jaeshik na sapakin siya nito para magising na siya, na agad niya namang hindi sinang-ayunan. Hindi nagtagal sila ay nakarating na sa lugar at ginising na rin ni Suho ang kanyang mga kasamahan. Mula sa Dimensional Measuring Room, ang mga mata mula sa machine ay muling nakita ni Suho. Habang tumataas ang kanyang level, mas nararamdaman at naririnig daw ni Suho ang mga kakaibang nakikita niya sa makina. Naalala niya din na nagawa na ni Miso na magpadala na ito ng mensahe kay Dr. Toddler na nakatira sa England. Kailangan na lang din daw hintayin ang magiging reply nito sa kanilang request na makipagkita si Suho sa kanya. Ang ating bida ay iniisip din na kailangan niyang pumunta agad sa England matapos nitong matanggap ang mensahe mula sa doktor. Ang dimensional energy ni Suho ay makikitang umabot na sa 488 na ikinamangha naman nila Dongso. Ang ating bida ay tinanong na kung sino nga daw ba ang gumawa ng kanilang status window. Si Dongso ay inakalang kusa na lang itong lumalabas kapag awaken na ang isang tao. Ang operator ay nagsimulang magkwento at sinabi ang tungkol sa Godstone. Lumitaw din daw ang batong ito sa kalagitnaan ng Great Disaster. Si Suho ay nagtaka sa sinasabi ng babae na Godstone. Dahil sa malaking bato na lumitaw sa lugar, ang mga Awakeners ng Europe ay nagsimulang mapansin ang kanilang status window. Ang mga tao ay nagsimula ding maniwala na ang nakasulat sa mga bato ay nanggaling sa Panginoon upang iligtas sila matinding panganib sa kanilang mundo. Matapos nilang maintindihan ang mga kasulatan, nagsimula silang ikalat ang mga piraso ng bato sa iba't ibang parte ng mundo, kaya naman nagkaroon na daw ang lahat ng Awakeners na makita ang kanilang window status. Gamit ang maliit na bato nagsilbi itong CPU ng kanilang computer, kaya naman nagagawa nilang ma-update ang mga status window ng mga Awakener. Matapos nilang mapakinggan ang kwento, tinanong naman ni Suho na kung ano ang nilalaman ng naintindihan nilang nakasulat sa bato. Ang kabuuan ng kanilang pagkakaintindi ay tungkol ito sa pag-upgrade ng system ng mga Awakeners at kung paano gamitin ang dimensional energy. Nagtaka si Suho na kung plano nga daw ba ng Diyos ang lahat ng nangyayaring ito. Matapos makalabas ng grupo, tinanong ni Suho na kung paano nga daw ba nila makikita ang Diyos. Sinabi ni Dongso na kapag namatay sila siguradong makikita daw nila ito. Tinanong ni Suho na kung magiging Awakener nga daw ba ang isang tao na pinasabog ang mga halimaw gamit ang bomba.
Ngunit si Dongso ay sinabing magiging awakener lang ang isang tao kapag gumamit ito ng sandata na may dimensional material. Ang ating bida ay kinongrats na din ang kanyang mga kasama dahil sa kanilang pagka-level up. Si Suho ay tinanong na kung hindi pa din niya daw ba nawawala ang portal papunta sa Orc Castle. Nagtaka si Junho na kung gusto nga daw ba nitong bumalik, na kanya namang sinang-ayunan dahil sa gusto niya daw pumunta dito para makapag-tame ng mga lobo. Tinanong ni Dongso na kung ano na ang gagawin nila habang wala ang kanilang boss. Sinabi ni Suho na pumasok muna sila sa mga dungeon at magpataas pa ng level at pagbutihin pa ang kanilang teamwork habang wala siya, na kanila namang sinang-ayunan. Si Dongso ay natuwa matapos mapagtantong nag-level up na sila, kaya naman tumaas na din daw ang kanilang pensyon sa gobyerno. Si Junho ay sinabing kumikita na sila ng daan-daang milyon, ngunit iniisip pa din daw ni Dongso na mukhang pera ang pensyon na manggagaling sa gobyerno. Hindi nagtagal na pagtanto niya din naman na mayaman na sila at hindi na kailangan pang alalahanin ang pensyon. Si Junho ay ipinaalam din kay Jae-shik na 50% ng kinita nila ay mapupunta sa bangko ng kanilang guild habang ang 50% naman ay paghahatian daw nilang 5. Si Jae-shik ay bigla na lang nagulat matapos niyang mapagtanto na kumita siya ng kalahating milyon sa isang araw lang. Sila ay pasakay na sa kanilang sasakyan habang si Suho naman ay sinabing kakain sila ngayon ng lobster dahil sa gutom na daw siya. Si Dongso ay bigla na lang nataranta na ipinagtaka naman ng kanyang kasamahan. Ayon sa kanya, hindi magtatagal ay papatay na siya, na kanila namang ipinagtaka. Mula sa ibang lugar, ang grupo ay napansin ang napakaraming pera na i-donate kay Dongso. Dahil sa 2 bilyon na donasyon na nanggaling sa Japan, malamang yakuza daw ang mga ito ayon kay Dongso. Si Junho ay nagtaka na kung bakit pinagkakainteresan pa din nila si Suho matapos malaman na isa lang itong dungeon returner. Kaya naman sinabi ni Dongso na interesado daw ang mga ito sa abilidad ni Suho na makakontrol ng mga halaman. Ayon kay Dongso, paliit na daw ng paliit ang lugar na pwedeng puntahan ng mga tao, kaya naman nagkaroon na daw ng krisis sa pagkain ang ibang lugar sa mundo. Ang karamihan sa food supply ng kanilang mundo ay kasalukuyang nanggagaling daw sa planetang Aruka. Dahil sa abilidad ni Suho, natuwa naman sila Dongso dahil hindi daw sila magugutom hanggat nasa tabi nila ang ating bida. Si Suho ay nagtaka na kung bakit nag-aalala si Dongso na baka may pumatay sa kanya. Ayon sa kanya, napakalaki ng mga natanggap niyang pera kaya naman malamang ipapatay na daw siya kung sakaling hindi nila makausap si Suho. Ang ating bida ay sinabing hindi siya pupunta para makipagkita sa kahit na sino. Ayon kay Dongso, may nagawa siyang pagkakamali noong nakaraan dahil noong nalasing daw siya ay napagtripan niyang humingi pa ng mas malaking pera upang makausap nila si Suho. Ang ating bida ay tinanong na kung ano nga daw ba ang dapat niyang gawin. Tinanong ni Dongso na kung pwede nga daw ba silang gumawa ng video upang maging mensahe sa mga sponsor. Sa pamamagitan nito malalaman daw nila ang opinyon ni Suho para sa kanila, na agad namang sinang-ayunan ni Suho. Si Dongso ay agad nagpasalamat at sinabing ilalagay nito ang lahat ng donasyon sa bangko ng kanilang guild. Sinabi niya din na papalitan niya na mamaya ang pangalan ng YouTube channel bilang Suho Guild. Ang ating bida ay sinabing bilisan na nilang gawin ang video upang makakain na sila ng lobster, na agad namang sinang-ayunan ni Dongso. Habang nagpapakilala si Dongso at ipinakikilala na din ang ating bida upang magbigay ng opinyon sa mga sponsor. Si Dongso ay sinabi na din na pwede nang magsalita si Suho, kaya naman sinabi na din nitong hindi siya pupunta sa kanila upang makipagkita. Matapos ang maikling mensahe, tinawag niya na din si Dongso para umalis at kumain. Si Dongso ay muling kinabahan matapos ang sinabing mensahe ni Suho. Sila Jae-shik ay sinabi din naman na maikli at malinaw ang mensahe ni Suho, kaya naman umalis na daw sila para kumain. Si Dongso ay agad nakatanggap ng mensahe. Agad niya din sinabi kay Suho na gusto ng kanilang sponsor na sila na lang daw ang mismong pupunta sa ating bida, na kanya namang ipinagtaka. Ayon kay Dongso, gusto daw nilang makausap ng seryoso si Suho, kaya naman agad daw silang pupunta kung papayagan sila ng ating bida. Si Suho ay pinayagan naman silang pumunta, na ipinagtaka naman ni Dongso na kung sigurado nga daw ba si Suho. Habang paalis ang grupo, sinabi ni Suho na wala naman daw pipigil sa mga sponsor kung sakaling gusto nilang bumisita sa kanya. Tinanong ni Junho na kung anong bansa ang nagbigay ng mensahe, kaya naman sinabi ni Dongso na nanggaling sa Japan ang request. Mula sa likod ng grupo ay may isang lalaki din naman ang nakikinig sa kanilang usapan. Ang eksena ay nalipat sa bagong karakter na si Cheon. Nainis din siya sa boss niyang tumawag sa kanya, kaya naman sinabihan niya ang kanyang driver na pumunta sila sa club upang makapagpatanggal ng stress. Siya ay muling nakatanggap ng tawag sa kanyang tauhan, na kanya namang ipinagtaka. Ang lalaking tumawag ay ang lalaki kaninang nakikinig ng kanilang usapan. Ayon sa kanya, narinig niyang pupunta mamaya si Suho sa level 5 dungeon na kung saan natrap ito noon. Si Cheon ay bigla namang natuwa at sinabing kailangan nila itong makausap. Mula sa gusali ng DGB,
ang isang lalaki ay natakatanggap ng tawag mula kay Cheon. Ayon sa kanya, balak niyang gamitin ang isang sikat na dalaga mula sa sikat na grupo ng idol upang gumawa ng iskandal sa ating bida, na ipinagtaka naman ng lalaki. Ilang sandali pa si Cheon ay inutusan na din ang driver nito upang sunduin ang dalagang si Songi, kaya naman mabilis na ding umikot ang sasakyan upang sunduin ang dalaga. Ang chairman ay biglang tumawag sa kanya na kanya namang ipinagtaka. Ang chairman ay nainis sa kabilang linya at tinanong na kung bakit wala pa din si Cheon sa kanyang opisina. Si Cheon ay sinabing nagtatrabaho siya ng masipag kaya naman hindi daw nito deserve para murahin ng chairman. Nagtaka ang chairman na kung ano na naman nga daw na ba ang binabalak gawin ng kupal. Muli niya ding sinabi na bumalik na agad si Cheon sa kanyang opisina bago pa ito makagawa na naman ng kalokohan. Si Cheon ay sinabing huwag mag-alala ang kanyang tatay dahil siya daw ang nag-iisang tagapagmana nito. Siniguro niya din na gumagawa siya sa ngayon ng makakatulong ng malaki sa kanilang kumpanya, na muli namang nakapagpainis sa kanyang tatay. Ayon kay Cheon, ire-recruit niya daw si Suho sa kanilang guild, na ikinagalit namang marinig ng chairman dahil sa kasalukuyan na daw ngayong kumikilos ang general manager upang ma-recruit nila si Suho. Matapos patawa ng tawag ang matanda, si Cheon naman ay nainis dahil sa wala daw tiwala ang kanyang tatay sa kanya. Hindi nagtagal na tawagan niya na din si Songi. Habang nagkakamustahan ang dalawa, tinanong na din naman ng dalaga na kung totoo nga daw bang makikita nito si Suho na sinang-ayunan naman ni Cheon. Matapos niyang matuwa sa kanyang mga plano, siya naman ay iniisip din na kakompetensya niya ang general manager upang makuha si Suho sa kanilang guild. Gamit ang sikat na idol siguradong gagana daw ang kanyang plano na makuha si Suho. Mapapabilis na din daw ang kanyang pamumuno sa kumpanya kung sakaling magtagumpay siyang makuha ang ating bida. Ang eksena ay nalipat sa field kung saan may lumilipad na helicopter. Nagpakawala din ito ng mga drone sa paligid. Habang iniscan ng mga drone ang lugar, sila naman ay nakita ang maraming bilang ng mga goblin sa lugar. Habang nagrereklamo ang dalawang tauhan dahil sa day off daw dapat nila ngayon, hindi naman nagtagal nang makita na nila ang isang tao sa paligid. Habang iniiskan ng drone ang area kung nasaan ang lalaki, sila naman ay nakita na ang kanilang hinahanap na si Jongso na boss ng mga nagpapautang. Habang siya ay naiinis, ang mga sundalo naman ay sinabing huwag kikilos si Jongso dahil sa kukunin daw nila ito sa kanyang kinalalagyan. Matapos makita ang sitwasyon ni Jongso, napansin naman nilang nakita na ito ng maraming bilang ng goblin. Matapos makaharap ang isang halimaw, ito naman ay pinagbabaril niya at mabilis nang tumakbo para makatakas. Habang siya ay mabilis na tumatakbo, ang mga sundalo naman ay nagsimula na din kumilos para iligtas si Jongso. Habang patuloy niyang binabaril ang mga goblin na naghahabol, siya naman ay biglang natipalok at nadapa. Nabitawan niya na din ang kanyang sandata. Habang pasugod na sa kanya ang halimaw, ito naman ay biglang sumabog ang ulo. Si Jongso ay nagulat dahil sa mga dumating na tauhan para sa kanya. Matapos magpakilala ng grupo, sinabi din naman nilang sumuko na sa kanila si Jongso. Matapos tumawag ng grupo sa general manager, sila naman ay ibinalita na din na nagawa na nilang mahuli si Jongso. Matapos niyang utusan ang grupo ng kanilang sunod na gagawin, ang eksena naman ay nalipat sa ibang lugar. Nainis din si Cheon matapos malaman na wala dito si Suho. Siya ay muling ipinaalala sa kanyang tauhan na dapat na paghintay nito si Suho hanggang sa dumating siya. Habang siya ay humihingi ng tawad, sinabi niya din naman na pumasok mag-isa si Suho sa loob ng portal. Matapos niyang tawagin si Suho at magpakilala na nanggaling sa DGB Guild, ito daw ay bigla siyang iniwan at hindi na pinansin. Habang patuloy siyang naiinis sa nangyari, tinanong naman ni Cheon na kung ilang araw nga daw ba inabot noon si Suho para maklear ang dungeon na ito. Matapos sabihin na 4 na araw, siya naman ay nainis dahil sa mukhang 8 araw daw siyang maghihintay dahil sa pagkakataong ito ay mag-isa na lang daw na pumasok si Suho sa loob ng dungeon. Dahil sa mag-isa lang pumasok si Suho sa loob ng dungeon, malamang hindi na din daw ito makalabas ng buhay. Si Songi ay tinanong na din na kung kailan niya nga daw ba makikita si Suho. Habang patuloy na naiinis si Cheon, ang eksena ay nalipat naman kay Suho na nagawa ng mapatay ang maraming orc sa lugar. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang system, siya ay nakaramdam naman ng kakaiba sa paligid. Napagtanto niya din na may isa pang orc na nagkukunwaring patay. Gamit ang kanyang skill na tracking, agad nakita ni Suho ang natitirang kalaban. Matapos niyang bumuelo, si Suho ay tumalon na din at inatake ang orc. Agad niyang kinuha ang blood crystal nito at biglang naglaho sa kanyang kamay. Ang system ay nakwenta na din ang kanyang naipon na pera. Tinanong din ng kanyang system na kung gusto nga daw ba nitong buksan ang beast farm. Si Suho ay tuluyan ng binili ang beast farm at ang system naman ay pinalagay na din kung saan ilalagay ni Suho ang kanyang beast farm. Matapos niyang i-zoom in ang mapa, nilagay niya na din naman ito sa kanyang teritoryo. Nakita niya na din ang nilalaman ng kanyang beast farm. Nagtaka din siya na kung si Beku nga daw ba ang hybrid na tinutukoy ng system.
Habang palapit na ang ibang orc sa ating bida, nagpalagay naman ang system ng salitang summoning command kay Suho na kanya namang ipinagtaka na kung ano ang kanyang ilalagay. Ang mga kalaban ay malapit nang makarating sa kanya, ngunit patuloy lang naman siyang nag-iisip. Matapos niyang mapansin ang palapit na kalaban, siya naman ay naghanda at sinabi ang salitang summon familiar. Ang mga enerhiya ang nagsimulang mamuo sa paligid, hanggang sa lumabas na lang ang mga alagang lobo ni Suho. Ang dalawang grupo ay malapit ng magsagupaan, hanggang sa nagsimula na din si Suho na sumugod at sinabing pupunuin niya ngayong araw ng lobo ang kanyang beast farm. Ang eksena ay nalipat sa isang club kung saan naiini si Cheon, kaya naman sinabi niya na kumuha ng mga babae ang kanyang mga kasama. Siya ay bigla na lang din nakatanggap ng tawag sa kanyang tauhan, na kanya namang ipinagtaka. Nagulat din si Cheon matapos malaman na nakalabas na si Suho mula sa dungeon. Bigla na lang din siyang napasigaw at sinabing baliw na ang kanyang tauhan dahil imposibleng makalabas daw agad ang isang tao sa level 5 dungeon ng ilang oras lang. Siya ay muling nagulat matapos sabihin na pangatlong beses nang pumasok ni Suho sa dungeon. Sinabi din ng lalaki na nalaman niya ang impormasyon na ito sa babaeng nagtitinda ng merienda sa tapat ng dungeon. Matapos ang tawag, siya naman ay nagtaka na kung totoo nga daw ba ang sinasabi ng kanyang tauhan. Ilang sandali pa si Song Yi ay biglang nakatanggap ng tawag at siya ay muling pinatawag ni Cheon para kitain daw ang crush nitong si Suho. Mula sa loob ng dungeon patuloy pinapatay ng ating bida ang mga kalaban sa paligid. Dahil sa maraming palaso na parating sa kanila, si Suho ay ginamit ang kanyang skill upang pabalikin sa beast farm ang kanyang mga kasamahan. Ang maraming orc ay namatay dahil sa mga palaso na parating, habang si Suho naman ay biglang nagtransform at lumipad habang iniiwasan ang mga palaso. Bumulusok din siya papunta sa mga kalaban, hanggang sa lumapag na lang si Suho sa loob ng kastilyo. Gamit ang tornado skill muli niyang napalipad ang kanyang mga kalaban. Bigla ding naalerto si Suho matapos makitang parating na ang Orc Lord. Habang siya ay tumatakbo palayo, ang kalaban naman ay lumapag sa kanyang harapan. Dahil sa hindi niya pa pwedeng gamitin si Beku sa pagkakataong ito, siya naman ay nagpasya na gamitin ang lobo na si Tsukbuki. Ang lobo ay mabilis nang naiteleport, kaya naman nag-transform na rin si Suho at mabilis nang sumugod. Siya ay mabilis lang napuruhan sa mukha ang halimaw, na bigla namang nakapagpatalsik sa Orc Lord. Si Suho ay ginamitan ito ng tornado skill at naghanda para tumalon ng malakas. Mabilis nang nakarating sa ere ang ating bida, kaya naman bigla niya na lang din sinipa ang Orc Lord. Dahil sa malakas na pagbagsak, ang halimaw ay tuluyan ng nanghina. Bumulusok na din si Suho sa kalaban, na tuluyang tumapos sa dungeon boss. Ang kanyang system ay sinabi na din kay Suho na kung saan lumitaw ang lagusan palabas. Kaya naman mabilis na din siyang tumakbo paalis. Dinaanan niya na din ang mga lobo sa paligid at ginamitan ito ng tame beast na skill. Ang mga orc ay patuloy naghahabol, habang si Suho naman ay pinauwi na din ang kanyang mga bagong kasamahan na lobo gamit ang portal. Ang ating bida ay patuloy sa pagtakbo hanggang sa tuluyan na lang siyang nakalabas mula sa dungeon. Si Suho ay iniisip na kakaiba ang side effect matapos niyang makipag-fusion sa ibang lobo maliban kay Baekgyu. Napansin ni Suho na may 88 na siyang na-tame na mga alaga, kaya naman mapupuno niya na daw ito kapag muli siyang pumasok sa loob ng dungeon. Ang isang dalaga ay bigla na lang sumulpot sa harapan ni Suho, na kanya namang ipinagtaka na kung sino ito. Si Song Yi ay nagpakilala na din naman at tinanong na kung siya nga daw ba si Suho. Ang mga tao sa paligid ay napansin ang dalawang sikat na personalidad, nagtaka din sila na kung nagde-date nga daw ba ang dalawang ito. Habang kinikilig ang mga tao sa paligid, ang tauhan naman ni Cheon ay nireport na din ang nangyari. Habang nasa biyahe si Cheon tinanong niya naman na kung sigurado nga daw ba ang kanyang tauhan, na kanya namang sinang-ayunan at sinabing maganda ang nangyayaring chemistry ng dalawa. Si Cheon ay napatawa din naman dahil sa lalaki daw ang ating bida na siguradong tinitigasan na daw para sa dalaga. Habang naglalakad ang dalawa ang mga tao naman ay napansin na mukhang magde-date ang dalawa. Si Cheon ay muling sinabihan ang kanyang tauhan na bantayang mabuti si Suho at huwag itong paalisin hanggat hindi siya dumadating. Ilang sandali pa mula sa lugar, si Cheon ay nagtaka naman na kung nasaan na si Suho. Habang umiiyak ang dalaga, sinabi naman ng kanyang tauhan na biglang kumuha ng tubig si Suho at hindi na bumalik. Si Cheon ay nagtaka na kung paano ito nangyari, kaya naman sinabi ni Songi na ayaw daw sa kanya ni Suho dahil sa mahina daw siyang babae. Bigla ding nainis si Cheon dahil mukhang nagtsutsongki daw ang dalaga kaya siya iniwan ng binata na agad namang itinanggi ni Songi. Bigla na lang din umalis ang dalaga at nangakong magiging awakener siya at magpapalakas. Habang nagtataka si Cheon sa nangyari, sinabi naman ng kanyang tauhan na gusto daw ng ating bida ng isang babaeng malakas upang mapangasawa. Si Cheon ay muling nainis, habang ang tauhan niya naman ay sinabing may miyembro sa kanilang guild ang pasok sa gusto ni Suho, na ipinagtaka naman ni Cheon.
Habang sinasabi ang tungkol sa Awakener na si Mijong, bigla namang sumakit ang ulo ni Cheon sa taste ng ating bida. Tinanong niya din na kung saan nga daw ba muling pumunta si Suho. Habang sinasabi na muli itong bumalik sa loob ng dungsyon, ang lalaki ay itunuro naman na muli nang nakalabas ang ating bida. Habang nasa labas si Suho, ang dalawa naman ay napanganga dahil sa 5 minuto pa lang daw noong huli itong pumasok sa loob ng dungsyon. Si Cheon ay agad nang lumabas para kausapin si Suho. Matapos niyang tawagin si Suho, siya naman ay nagtaka sa mga ito. Tinanong ng ating bida na kung anong kailangan nila. Habang sila ay pagod na pagod sa pagtakbo, sinabi naman ni Cheon na mag-usap sila ni Suho ng sandali. Si Cheon ay nag-uumpisa palang magpakilala, ngunit ang ating bida naman ay bigla na namang pumasok mula sa loob ng portal. Matapos matigilan ni Cheon, siya naman ay napatanong na kung hindi nga daw ba siya pinansin ni Suho na sinang-ayunan naman ng kanyang tauhan. Si Cheon ay biglang nainis at gustong bulpihin si Suho. Dahil sa pag-iingay ni Cheon, pinakalma naman siya ng kanyang tauhan at sinabing hinaan lang nito ang kanyang boses. Matapos siyang patigilin sa kanyang ginagawa, nagtaka naman siya na kung sino ang nagpapatigil sa kanya. Matapos makita ang Chief Secretary na si Yongchi, ito naman ay sinabing napakaraming tao sa paligid kaya naman mas maganda kung kakalma daw si Cheon. Habang pinagmamasdan sila ng maraming tao, ang iba naman ay napapatanong na kung ano na naman nga daw ba ang kalokohan na gagawin ng guild na DGB. Si Cheon ay iniisip din naman na hindi siya pwedeng magpakita ng hindi magandang ugali sa publiko dahil siguradong mas mababastos lang daw ang kanilang guild. Si Cheon ay kumalma na, habang si Yongchi naman ay sinabing magpahinga na ang binata at siya na daw ang magpapatuloy ng ginagawa nito. Habang naiinis, ipinaalala niya naman sa matanda na siya ang nagsimula ng trabahong ito. Si Yongchi ay sinabi na din na ginawa na lahat ni Cheon ang kaya nito, kaya naman mag-relax na lang ito dahil sa magagawa niya daw na makuha ang ating bida sa kanilang guild. Siya ay tuluyan ng ipinaubaya ang trabaho sa matanda. Nainis din siya habang umaalis at sinabing mang-aagaw daw talaga ang matandang ito. Ang boss nito ay kanyang tinawagan at sinabing kasalukuyan siyang naghihintay sa labas ng portal para kay Suho. Habang sinasabi ni Yongchi na napakabilis mag-clear ng ating bida, ang boss naman nito ay sinabi na kailangan nilang gawin ang lahat upang makuha nila ito sa kanilang guild. Ang ating bida ay muling nakalabas na ikinagulat naman ng matanda na makita. Habang tinitignan ni Suho ang kanyang system at binibilang ang kanyang familiar, siya naman ay sinabi na ding nagugutom na siya. Matapos mapagtanto na may tao sa kanyang harapan, ito naman ay nag-hello na din kay Suho. Napansin din ni Suho na napakaraming tao ang nakikipagkita sa kanya ngayong araw. Si Yongchi ay nagpakilala na din at sinabing nanggaling siya sa DGB Guild. Naalala din ni Suho na sila ang nagmamanage ng guild na ito na sinang-ayunan naman ng matanda. Ayon sa kanya nandito siya para humingi ng tawad dahil sa nangyaring insidente noon kay Suho nang dahil sa kanilang guild. Nagtaka si Suho na kung bakit ngayon lang sila humingi ng tawad, kaya naman sinabi ni Yongchi na kailangan nilang maghanda na muna dahil sa kulang daw ang salita para sa paghingi nila ng tawad sa kanya. Nagpasalamat din siya sa ating bida na kanya namang ipinagtaka. Ayon kay Yongchi dahil kay Suho naging commercial industry na daw ang lugar na ito. Ang mga tao ay nagtataka sa nangyayaring usapan dahil sa seryosong nakikinig daw si Suho sa mga sinasabi ng tauhan ng DGB. Ito ay inalok din si Suho na pumunta na muna sa pinaka-the best na restaurant sa kanilang area upang mas makapag-usap pa ng masinsinan na sinang-ayunan naman ni Suho dahil sa nagugutom na din daw siya. Habang paalis na ang grupo, ang eksena naman ay nalipat sa lugar ni Suho. Masayang nakauwi na din ang grupo dahil sa napakasarap daw ng lobster na kanilang kinain kanina. Si Dongso ay bigla na lang nagulat na ipinagtaka naman ni Junho. Ayon kay Dongso kailangan niya daw dapat sanang kitain ang mga nag-apply na aplikante ngayong araw sa kanilang guild, ngunit nakalimutan niya na daw ito. Matapos i-check ang kanyang cellphone, nakita niya namang naiinis ang mga aplikante sa kanya dahil sa hindi nito pagpunta. Si Dongso ay sinabi din na pwede naman daw na si Junho na lang ang mag-interview sa mga sasali. Ngunit sinabi naman nitong wala pa siyang mercenary license dahil sa nakaregister lang daw siya sa grupo bilang tagabuhat ng mga gamit. Na ikinagulat naman ng dalawa habang si Myungjin naman ay sinabing kailangan na ni Junho na kumuha ng lisensya. Habang sinasabi na napag-alaman nilang may mercenary test bukas, sila Gunho naman ay masaya na din silang sinalubong. Matapos ibigay ni Dongso ang regalong lobster sa matandang si Suika, ang eksena naman ay muling nalipat sa ating bida kung saan tapos na siyang kumain. Si Suho ay sinabing napakamahal ng mga pagkain na kanyang in-order na umabot ng 300 million won, ngunit ang matanda naman ay sinabing hindi pa siya tapos sa mga regalong ibibigay niya sa ating bida. Mula sa mga container ng DGB ay may taong sumisigaw, ngunit ang eksena naman ay nalipat sa dalawa na patuloy nag-uusap. Tinanong ni Suho na kung ano nga daw ba talaga ang kailangan nila sa kanya,
kaya naman sinabi na din yung Chi na gusto ng DDB na makapartner ang Suho Guild. Ayon kay Yung Chi, hindi nakabilang ang kanilang guild sa 12 sector ng Seoul dahil sa wala silang kakayahan para makabuo ng combat team para makapag-clear ng level 6 na dungeon. Ayon kay Suho, wala siyang balak para makapasok sa 12 sector. Ngunit ang Chief Secretary naman ay sinabi niyang gusto nilang gumawa ng pang-13 na sektor kasama ang Suho Guild na ipinagtaka naman ni Suho. Ayon kay Yung Chi, nakakagawa daw ng syudad sa paligid ng level 6 guild dahil sa seguridad na kaya nitong ibigay. Kasalukuyan din daw na problema ng mga guild kapag may lumalabas na level 6 dungeon sa paligid. Kapag nagkaroon sila ng pang-13 na sektor, sigurado daw na maraming tao ang lilipat sa kanila dahil sa kakayahan na meron ang ating bida. Pagkakakitaan din daw nila ng malaki ang pagbenta ng mamahaling lupa para sa mga tao. Sinabi din ni Yung Chi na may malaking problema ang Suho Guild na ipinagtaka naman ni Suho. Ayon kay Yung Chi, kulang sa kapital ang guild ni Suho dahil sa napakaraming kailangang gawin para ma-manage ang isang syudad. Mahihirapan din daw sila Suho nang wala ng kanilang tulong. Ang ating bida ay naintindihan naman na nagkukulang ang DGB ng lakas upang makagawa ng syudad, kaya naman lumapit sila sa kanya upang punan ang kanilang kakulangan. Ayon kay Yung Chi, malaki ang potensyal na nakikita nila sa ating bida, kaya naman handa daw ang DDB para mag-invest sa kanya. Tinanong niya din si Suho na kung kakayanin niya daw ba ng grupo nito ang mga komplikadong pag-manage upang makagawa sila ng panibagong sektor. Habang iniisip ni Suho ang pwedeng gawin, sinabi naman ni Yung Chi na ang DGB lang ang sa tingin niyang perpekto para makapartner nila Suho. Ang ating bida ay napansin na gustong maging kapitalista ng DGB, ngunit normal na lang naman daw ito na mangyari. Napapaisip din si Suho na kung ang DGB nga daw ba talaga ang pinaka-the best na kanilang pwedeng maging partner. Hindi nagtagal, sinabi na din naman ni Suho na pag-iisipan niya na muna ang kanyang desisyon, na ipinagpasalamat na lang naman ng matanda. Si Suho ay sinabi nang aalis na siya dahil sa masyado ng gabi, ngunit sinabi naman ni Yung Chi na may isa pa siyang regalo kay Suho na kanya namang ipinagtaka. Ayon sa kanya, napakahirap nila itong nahanap, na ipinagtaka naman ni Suho na kung ano ito. Ayon sa matanda ay si Jongso daw ang kanyang tinutukoy na boss ng isang loan company. Matapos itong maalala ni Suho, sinabi niya naman na wala na siyang pakialam sa lalaking ito, kaya naman sila na daw ang bahala. Ang matanda ay nagulat sa reaksyon ni Suho, habang patuloy namang sinasabi ni Suho na hindi magtatagal ay mamamatay na din naman daw ito kahit hindi nila ito makita. Ang matanda ay sinabing pinahirapan sila nito noon, kaya naman baka gusto daw nilang maghiganti kahit papano kay Jongso. Ang ating bida ay sinabing abala lang ito sa kanya, kaya naman itapon na lang daw nila ito sa dungeon. Habang wala nang masabi si Yung Chi, si Suho naman ay may naisip na pwedeng gawin kay Jongso. Habang naglalaro ang mag-ama, bigla namang nakatanggap ng tawag si Junho. Habang kinakawawa siya ni Gunho, nagtaka naman si Junho na kung kailangan niya pa nga daw ba ang lumabas ngayong gabi. Habang patuloy nag-uusap ang dalawa, bigla namang nagulat si Junho matapos sabihin ni Suho na may gustong makipagkita sa kanya. Si Suho ay paalis na habang ipinapaalala naman nito na kumuha ng gamot si Junho bago ito pumunta sa address na kanyang isinen. Habang nagpapaalam si Yung Chi sa ating bida, sinabi naman ni Suho na si Junho na ang bahala sa gagawin, na agad namang naintindihan ng matanda. Ang eksena ay nalipat sa chairman ng DGB, tinawagan din nito si Isu na kanya namang ipinagtaka. Ayon sa chairman, naging maganda daw ang pakikipag-usap nila kay Suho, kaya naman nagpasalamat ito sa direktor. Habang nag-uusap ang dalawa sa kung ano-anong bagay, sinabi din naman ni Isu na kailangan nilang magtulungan dahil sa mas lalong nanganganib na daw ang kanilang mundo. Mula sa tambakan ng container ng DGB Guild, nakarating na din naman si Junho. Tinanong ng mga lalaki na kung siya si Junho na kanya namang sinang-ayunan. Matapos nila itong pasunurin sa kanila, makikita naman mula sa loob ng container si Jongso na tuluyan ng bugbog at nakagapos. Habang patuloy siyang sumisigaw na gutom na siya, si Junho naman ay papasok na din sa loob. Hindi nagtagal, nagkita na din ang dalawa. Habang walang masabi si Junho, sinabi naman ni Jongso na kung siya nga daw ba si Junho na kanya namang sinang-ayunan. Ang dalawa ay nagkaroon ng mahabang pag-uusap, ngunit dahil sa wala nang pakialam si Junho kay Jongso, sinabi niya namang aalis na siya. Habang pinipigilan niyang umalis si Junho, siya naman ay biglang sinabi na tinulungan nito noon na humanap ng trabaho ang asawa ni Junho, na ikinagulat namang marinig ni Junho. Ayon kay Jongso, tumakbo daw ito noon sa kanya at nakiusap na hanapan siya nito ng trabaho. Kaya naman hinanapan niya daw ito ng trabaho upang makabayad sa kanilang utang. Mula sa nakaraan, si Jongso ay pumunta sa tirahan nila Junho upang maningil, ngunit palagi itong wala at tanging ang mag-ina lang nito ang nandito. Habang nakikiusap ang babae na huwag silang patayin, si Jongso naman ay sinisi ang asawa nitong si Junho dahil sa pagiging walang kwenta daw nito na hindi kayang kumita ng sapat para sa kanyang pamilya.
Matapos niyang bigyan ng pera at kontrata ang babae upang ibenta nito ang kanyang organs bilang kabayaran, sila naman ay tuluyan na ding umalis. Mula sa kasalukuyan nagtaka si Junho na kung pumunta nga daw ba talaga ang kanyang asawa sa opisina ni Jongso na kanya namang sinang-ayunan. Sinabi din ni Jongso na nakakaawa noon ang asawa nito habang karga ang kanilang anak at nagmamakaawa. Si Junho ay nakaramdam ng matinding kalungkutan habang inaalala ang nakaraan noong mag-iwan ng sulat ang kanyang asawa ng pamamaalam. Tinanong ni Junho na kung alam nga daw ba ni Jongso na kung nasaan ang kanyang asawa, na sinang-ayunan naman ni Jongso kaya naman pakawalan na daw siya ni Junho upang masamahan siya nito papunta sa kanyang asawa. Habang nasa biyahe si Suho, siya ay nakatanggap ng mensahe kay Miso at sinabing gusto din daw makipagkita ni Dr. Toddler sa kanya sa England na kanya naman ikinatuwa. Ayon kay Miso ang doktor daw ang siyang responsable kung bakit nag-umpisa ang dimensional industry. Si Suho ay umaasang may alam ang doktor tungkol sa koneksyon niya sa kabilang mundo, kaya naman maaari niya daw ulit makita ang kanyang mga kaibigan. Ang ating bida ay sinubukang tawagan si Junho, ngunit hindi ito sumasagot, kaya naman sinabihan ni Suho ang driver na pumunta sila sa tambakan ng container. Ilang sandali pa, nakaalis na sila Junho kasama si Jongso habang pinagmumura ang mga taong nambugbog sa kanya kanina. Habang siya ay masayang makatakas, nagpasalamat na din naman siya kay Junho. Habang sila ay nasa kalagitnaan ng biyahe, hindi naman nagtagal nang makarating na sila sa lugar. Habang tulog si Jongso, sinabihan naman ito ni Junho na nakarating na sila sa lugar na nakapin sa mapa. Matapos niyang magising si Jongso ay masaya dahil sa napakakomportable daw na matulog sa sasakyan ni Junho. Dahil sa ganda ng sasakyan ni Junho, napansin naman nitong yumaman na ito. Si Junho ay hindi pinansin ang tanong at tinanong na kung andito nga daw ba ang kanyang asawa, na sinang-ayunan naman ni Jongso. Habang palapit ang grupo ng mga kalalakihan sa kanila, bigla namang lumabas si Jongso at kinamusta ang kanyang mga tauhan. Ang mga ito ay hindi makapaniwala na buhay pa daw pala ang kanilang boss. Nagtaka din sila na kung sino nga daw ba ang driver ni Jongso, hindi nagtagal nakilala naman si Junho ng isa sa mga kalalakihan. Matapos makilala ng karamihan si Junho, sinabi naman ni Jongso na gusto nitong makita ang kanyang asawa kaya naman ihatid na daw nila ito. Hindi nagtagal sila ay ginagabayan na si Junho sa isang lugar. Matapos nila itong itulak sa loob, binuksan na din naman nila ang ilaw sa lugar. Habang nag-a-adjust sa liwanag, nakita naman ni Junho ang isang malaking gilingan na nagkalat ang maraming dugo. Si Junho ay hindi ito nagustuhan na makita, habang si Jongso naman ay sinabi na isa itong sikat na gilingan noon. Ang isang lalaki ay tinanong na kung saang gilingan nila inilagay ang asawa ni Junho noon, ngunit sinabi naman ng isang lalaki na hindi niya na alam dahil sa dami daw nilang ginigiling na tao sa lugar na ito. Matapos mapakinggan ang mga sinabi ng lalaki, agad namang napalingon si Junho sa mga kalaban at tinanong na kung nasaan ang asawa niyang si Migyong. Siya ay bigla na lang hinampas ni Jongso na nagawang makapagpabagsak kay Junho. Ayon kay Jongso, giniling na daw nila ang asawa nito. Habang tila walang malay si Junho, pinag-usapan naman ng mga kalalakihan kung gaano nila pinahirapan ang kanyang asawa bago ito patayin. Habang bumabangon si Junho, bigla naman siyang pinaghahampas ni Jongso. Sinisi niya din ang magkapatid dahil sa nasira na daw ang kanilang negosyo nang dahil sa kanila. Si Junho ay makikita ang inis sa kanyang mukha, habang ang mga kasamahan naman ni Jongso ay sinabing huwag na muna nila itong patayin upang mas pahirapan pa. Habang patuloy niyang pinapahirapan si Junho at sinisisi sila ni Suho, ang eksena ay nalipat naman sa nakaraan kung saan makikita na isang adik sa online games si Junho. Upang makatakas sa realidad, siya ay nilaan ang mahaba niyang oras sa paglalaro. Matapos niyang makilala noon ang asawa niyang si Migyong, siya naman ay nagpatuloy sa kanyang bisyo sa paglalaro ng mga online games. Dahil sa pagbibigay ni Junho ng walang kwentang buhay sa kanyang mag-ina, ang asawa niya naman ay napapaiyak na lang ng palihim. Ang isang lalaki ay pinaandar na ang makina, kaya naman pinatayo na din ni Jongso si Junho upang pumunta na sa gilingan. Matapos maalala ang nakaraan, iniisip naman ni Junho na sana mapatawad siya ng kanyang asawa dahil sa kanyang pagkawalang kwenta noon. Si Jongso ay sinabi din na babaliin na muna nila ang binti nito gaya ng ginawa nila sa asawa nito bago nila ito ilagay sa gilingan. Matapos dumating ng lalaking may maso, ito naman ay naghanda na din para balian si Junho. Si Junho ay bigla na lang nagpasalamat sa kanila dahil sa muli niya daw naalala ang nakaraan, na ikinagulat naman nila Jongso. Ayon kay Junho, wala na siyang maramdamang sakit sa katawan matapos niyang maalala ang sakit ng nakaraan. Matapos maiwasan ang pagmaso sa kanya, si Junho ay bigla namang nahiwa ang braso ng lalaki. Habang nagugulat sila Jongso sa ginawa ni Junho, sinabi din ni Junho na hindi niya na sila pwedeng hayaan na mabuhay pa, na mas ikinagulat naman nila Jongso.
Napagtanto na din nila na isang awakener si Junho, kaya naman mabilis na din silang tumakbo upang makatakas. Habang hinihiwa ang mga kalaban sa paligid, si Jongso naman ay hindi na nakagalaw ng dahil sa matinding takot at kaba. Ang mga kalalakihan ay patuloy na tumatakbo hanggang sa bumagsak na lang sa lapag ang ulo ni Jongso. Si Junho ay patuloy na hinabol ang mga kupal habang sila ay tumatakbo. Ang mga ito ay sumisigaw din ng tulong mula sa iba pa nilang kasamahan sa paligid. Ngunit si Suho ay makikita namang pinagmamasdan ang mga pangyayari sa itaas ng gusali. Habang siya ay napapangiti, tinanong naman ng driver nito na kung magiging maayos nga lang daw ba ang kanyang kapatid. Nasinang-ayunan naman ni Suho at sinabing sila na ang bahala para asikasuhin ang mga taong namatay na kanila namang sinang-ayunan. Si Junho ay patuloy na pinapatay ang mga kupal, habang si Suho naman ay masaya dahil sa mas lalakas pa daw si Junho matapos ang insidenteng ito. Ang halimaw na lumitaw ay napatay ng grupo nila Soyang. Ang mga sundalo ay masaya ding makita ang grupo ng 707, mula sa grupo ay nasama din ang dalagang si Soyang. Habang pinapanood ang balita, si Miso ay nakita na din si Soyang, nainis din si Miso dahil hindi man lang daw ito tumawag at nagsabi na buhay pa pala ang dalaga. Ang grupo na kinabibilangan ni Songyi ay nagkaroon ng bagong release na kanta, kasabay nito ipinakita din ang issue na kumalat na nagde-date si Suho at Songyi. Si Soyang ay napansin ang balita mula sa isang sulok na bigla niya namang ikinainis na makita. Matapos makalabas ng grupo ni Sungmin, ang lalaki sa control room naman ay ibinalita na din kay Miso na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila nakikita ang rason ng paglakas ni Suho sa loob ng dungsyon. Si Miso ay muling naalala ang nakaraan na kung saan sinabi ni Soyang na mali sila ng hinala kay Suho dahil hindi daw ito makasariling tao. Ang dalaga ay nagdesisyon na hindi mag-focus sa loob ng dungsyon, kundi sa ating bida na lang mismo na si Suho. Matapos niyang tawagan si Suho, tinanong niya din naman na kung nahanap nga daw ba nito si Junho noong nakaraang araw, na sinang-ayunan naman ni Suho at salamat daw sa tulong ni Miso. Tinanong niya din na kung ano nga daw ba ang mangyayari sa taong nakagat ng Necroville. Ang dalaga ay agad namang tinanong na kung may nakagat nga daw ba sa grupo ni Suho. Mula sa ibang lugar makikita din naman si Myungjin na naghihirap dahil sa matinding sakit na nagmumula sa kinagat noon ng zombie. Ang ating bida ay itinangging may nakagat sa kanila dahil gusto niya lang daw malaman ang mangyayari. Ang dalaga ay sinabing may 38 sila na kaso na may nakagat, kaya naman nagtaka si Suho na kung anong nangyari sa kanila. Ayon kay Miso namatay daw ang dalawa makalipas ang 48 days, habang ang 26 naman daw sa kanila ay nakalbo lamang. Ang 7 ay nakaramdam ng matinding sakit na parte ng nakagat na area, ngunit wala ng iba pang sintomas. Ang 3 if-rank awakener ay naging zombie din daw. Ayon kay Miso ang mga taong nakakaranas ng matinding sakit at nagkakaroon ng mga pulang ugat sa katawan ay mataas ang tsansa na maging zombie. Mula sa sitwasyon ni Myungjin ang kanyang mga mata ay bigla na lang inabutan ng mga senyales na magiging zombie na ito. Tinanong ni Suho na kung saan ipinupunta ang mga taong nakagat. Kaya naman sinabi ni Miso na may pasilidad sa Australia na kung saan susubukan nilang pagalingin ang mga taong nakagat. Matapos ang kanilang usapan si Suho naman ay sinabi na gagawin lang nilang labrat ang mga taong nakagat. Habang patuloy naglalakad si Suho sa kung saan, may isa namang misteryosong lalaki ang nagtitinda sa isang sulok. Hindi nagtagal bigla na lang nagtingin ng paninda si Suho. Matapos mag-hello ni Suho, ang lalaki naman ay natandaan si Suho at tinanong na kung bibili nga daw ba ulit ito ng gamot para sa kanyang kapatid. Si Suho ay sinabi na sa pagkakataong ito ay may kasamahan siyang nakagat ng isang taong may sakit. Tinanong ni Suho na kung may gamot nga daw ba ang lalaki para sa ganitong sitwasyon. Ang lalaki ay sinabi naman na may gamot siya na pwedeng magamit ni Suho dahil sa gumagana daw ito sa mga kagat ng aso. Matapos niya itong ibigay kay Suho, siya naman ay nagtaka na kung gagana nga daw ba talaga ito. Ang misteryosong lalaki ay sinabing i-apply ni Suho ang gamot 2 beses sa isang araw, matapos ang 1 linggo malamang magaling na daw ang pasyente. Tinanong ni Suho na kung magkano ang gamot na ito. Dahil sa suki niya na daw si Suho, bibigyan niya daw ito ng malaking discount. Ayon sa lalaki 4 milyon ang halaga nito, ngunit ibebenta niya na lang daw ito ng 1.2 milyon sa ating bida. Si Suho ay bumili naman ng 10 upang hindi daw siya maubusan kaagad ng gamot na ito. Si Suho ay nagpasalamat sa lalaki at tinawag pa itong kapatid. Ayon sa misteryosong lalaki, patulugin daw ni Suho ang pasyente kung sakaling malala na ang sitwasyon nito upang mailagay ang gamot. Habang naglalakad na palayo si Suho, ang mga security guard naman ay pinagbawalan ang lalaki na magbenta sa lugar, kaya naman bigla na lang itong umalis dala ang kanyang mga paninda. Habang tinitignan nila na kung saan pumunta ang misteryosong lalaki, may bigla namang ibon ang lumitaw, na kanila namang ipinagtaka.
Habang patuloy iniinda ni Myungjin ang sakit, sila Dongso naman ay pinagmamasdan ang pangyayari mula sa labas ng pintuan habang sinasabing napakatagal bumalik ni Suho. Si Gunho ay napatanong na kung magiging zombie na nga daw ba si Myungjin. Habang patuloy sumisigaw si Myungjin sa sakit, si Dongso ay inilabas naman ang kanyang cellphone at tinanong na kung papatayin na nga daw ba nila si Myungjin. Ayon kay Dongso may lalabas na patibong kapag pinindot niya ito. Tinanong din ni Gunho na kung mamamatay nga daw ba si Myungjin kapag pinindot niya ito. Bigla na lang din itong pinindot ng bata na ikinagulat naman nila Jae-shik. Habang si Gunho naman ay naghihintay sa mangyayari kay Myungjin. Ang bata ay nagulat matapos biglang gumalaw ni Myungjin. Si Gunho ay nadismaya dahil sa walang nangyari, habang si Jae-shik naman daw ay kinabahan, ngunit si Dongso ay sinabing nampaprank lamang siya. Si Gunho ay patuloy na dismaya dahil ang akala niya daw ay may mahuhulog na mga espada sa kama ni Myungjin. Siya ay bigla na lang din nagkunwaring may kapangyarihan at sinubukang mapagbagong anyo si Myungjin. Si Suika ay tinawag na sila Dongso para kumain. Bigla ding napabangon si Myungjin matapos marinig ang matanda na ipinagtaka naman ng grupo. Si Jae-shik ay sinabi na malamang nagiging halimaw na ito, ngunit si Dongso naman ay sinabi na malamang nag-react ito matapos marinig na kakain na sila. Ang ating bida ay tuluyan ng nakabalik at sinabi na may dala siyang gamot para sa monghe na si Myungjin. Habang patuloy na tinitiis ang sakit, si Suho ay bigla naman itong pinuruhan at pinatulog, na ikinagulat naman nila Dongso, habang si Gunho naman ay nasisiyahan sa nangyari. Ang eksena ay nalipat sa Hokkaido, Japan kung saan lumitaw ang isang level 7 na dungeon. Ang reporter ay sinabi din na mahigit 10 araw nang nasa loob ng dungeon ang grupo ni Hiro. Ang mga taong sumusuporta sa grupo ni Hiro ay nandito rin at umaasang makakabalik ng ligtas ang kanilang bayani. Habang may palabas sa portal, ang mga tao naman ay sumaya matapos nilang makita na tuluyan nang nakalabas ang grupo ni Hiro. Ang mga galos sa mukha ni Hiro ay bumabakas, habang ang mga tao naman ay patuloy nagsasaya dahil sa matagumpay nilang na-clear ang isang level 7 dungeon. Ang mga kasamahan ni Hiro ay bigla na lang nagsitumbahan, kaya naman agad lumapit ang medical team para sa kanila. Si Hiro ay bigla na lang din bumagsak at tuluyan na ding nawalan ng malay. Nagtaka din ang reporter na kung gaano nga daw ba kadelikado sa loob ng portal para mapahirapan ng sobra ang pinakamalakas na grupo sa buong mundo. Dahil sa eksenang ito siguradong magigimbal din daw ang buong mundo para sa kanilang kaligtasan. Ang eksena ay nalipat sa hospital kung saan binabantayan ni Ahiko si Hiro. Matapos magising ni Hiro, agad niya namang tinawag ang dalaga. Ang dalaga ay agad din namang kinamusta ang kalagayan nito. Matapos niyang humingi ng tubig para uminom. Si Ahiko ay sinabi din na huwag nitong sisihin ang kanyang sarili dahil wala naman daw itong kasalanan na kanya namang sinang-ayunan mula sa kanyang isipan. Ayon sa dalaga nagpadala daw ng imbitasyon si Mr. Dago kay Suho kaya naman parang may mali daw sa mga nangyayari. Si Hiro ay agad namang nakilala si Dago dahil isa daw itong second in command sa Supernatural Bureau. Ayon kay Hiro ito daw ay isang organisasyon na mas malaki sa grupo na kumuha sa kanya noon. Napagtanto niya din na gusto ng kanilang gobyerno na ma-recruit ang ating bida sa kanilang bansa. Bigla na lang din siyang nainis matapos maalala si Suho. Dahil sa pagsulpot ng level 7 dungeon nang mas maaga siya ay namatayan ng 7 mga kasama. Hindi din daw siya malungkot matapos mamatay ng mga ito dahil sa paglipas ng maraming taon naging normal na lang daw ito sa kanya. Naalala niya din noong nakaraan dahil sa 10 beses niya na daw nakikitang namamatay ang kanyang girlfriend. Siya ay nag-umpisa ding magalit kay Suho dahil sa sinisira daw nito ang kanyang perpektong plano. Ayon kay Hiro siguradong walang magandang gagawin si Suho sa hinaharap dahil sa pag-iipon nito ng mga kriminal sa kanyang grupo. Para sa magandang hinaharap ng sangkatauhan, kailangan niya din daw mapatay ang ating bida. Matapos niyang tawagin ang dalaga, si Hiro naman ay inutusan ito upang maghanap ng barko na magagamit nila upang marating nila ang busan. Ang dalaga ay nagulat na lang din dahil sa galit na reaksyon ni Hiro. Ang eksena ay nalipat sa base nila Suho na kung saan kakagising lang din ni Junho. Habang nananakit ang kanyang ulo, si Suika naman ay sinabi na ito ang napapala ni Junho sa paglalasing nito kagabi. Sinabi din ng matanda na handa na ang agahan na ipinagpasalamat naman ni Junho. Matapos maalala ang selebrasyon nila kagabi siya naman ay masaya dahil sa may mercenary license na siya. Habang abala si Dongso na gumagawa ng kung ano, siya naman ay masaya dahil sa naabot na ng kanilang channel ang 1 million subscribers. Siya ay masaya din dahil sa may 10 billion won na din daw sa kanyang bangko. Habang abala siyang nagpaplano na kung anong skill ang kanyang bibilhin, bigla namang pumasok si Junho sa kanyang kwarto. Tinanong ni Junho na kung bakit masaya si Dongso, ngunit bigla naman itong nainis at sinabing kumatok si Junho kapag pumapasok ng kwarto. Matapos niyang alukin na kumain si Dongso, tinanong niya din naman na kung nasaan si Jae-shik.
Ayon kay Dongso nag-edit pa daw siya, kaya naman mamaya na lang daw siya kakain. Sinabi niya din na malamang nagsasanay na naman si Jae-shik sa labas dahil sa adik daw itong makapagpalakas. Ang eksena ay nalipat kay Jae-shik kung saan nagko-concentrate siya sa kanyang pagsasanay. Habang mabilis niyang pinagpuputol ang mga troso sa paligid, siya naman ay nadismaya dahil sa masyado pa rin daw siyang mabagal. Ang mga troso ay muling naaayos dahil sa mga spirit sa paligid. Habang patuloy siyang nagsasanay para lumakas, iniisip niya naman na hindi pwedeng maulit muli ang nangyari sa nakaraan. Ang eksena ay nalipat sa mga bata kung saan nakasakay sila sa mga lobo. Mula rito nakikipaglaro din si Baekgu at ang elepante. Habang patuloy silang tumatakbo sa paligid, ang isang monghe naman ay nagpasalamat sa ating bida. Si Suho ay namangha sa bagong gusali na ipinatayo nila sa lugar. Habang patuloy silang nag-uusap tungkol sa maraming bagay, sila naman ay muling nagpasalamat kay Suho. Habang nagpapatuloy ang karera ng mga bata, si Suho naman ay masayang makitang masaya ang kanyang pamangkin na si Gunho. Sila ay inalok na kumain sa loob si Suho, ngunit siya naman ay sinabing sa susunod na lang. Matapos tanungin kung gumagaling na daw ba si Myungjin, ang eksena naman ay nalipat sa kanya habang sinasabi ng monghe na magaling na ito dahil sa nagagawa na din daw nitong makapag-exercise tuwing umaga. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa salamin, ang eksena naman ay nalipat sa nakaraan kung saan palaging nabubuli ang kalbong si Myungjin dahil sa kakaibang sakit sa pagkakalbo. Habang siya ay nagtatago sa isang sulok upang makaiwas sa mga bully, ang isang monghe na itinuring niyang master naman ay dumating at inalok itong tumira sa templo. Matapos maalala ang pagkamatay ng kanyang mga kasamahan, sinabi naman ni Myungjin na ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng matinding galit. Ito din daw ang unang araw kung saan pumatay siya ng napakaraming may buhay. Siya ay sinabi din na handa na siyang maging asura upang maibuntong ang lahat ng kanyang galit sa mga halimaw. Ang kasamahan niyang si Myungo ay biglang dumating para sa kanya, sinabi niya din na kung hindi dahil kay Myungo ay siguradong namatay na siya sa walang tigil na pakikipaglaban sa mga halimaw. Habang sinasabi ni Myungjin na muli siyang niligtas ni Suho at muli nitong ipinatayo ang templo na kanyang minahal na bawasan na daw ang kirot sa kanyang pakiramdam. Ayon kay Myungjin may bago na siyang goal na ipinagtaka naman nila Suho. Matapos gamitin ang kanyang kapangyarihan, nilabas niya ang kanyang sandata at umatake, na ikinagulat naman nila Dongso habang si Gunho naman ay namamangha. Matapos ipakita ang kakaibang aura ni Myungjin, siya niya naman na handa siyang magpakamasamang tao para ipagtanggol ang mga taong nakakaramdam ng paghihirap. Habang nagtataka si Jae-shik sa mga sinasabi ni Myungjin, si Dongso naman ay sinabing may dalawang baliw na sa kanilang grupo. Si Suho ay nakinig lang at wala nang sinabi. Matapos niyang tumalon mula sa bintana, si Suika naman ay nagtaka na kung sino ang nagwawala sa loob ng bahay. Mula sa kasalukuyan, si Myungjin ay pinagmamasdan ang kanyang sarili sa salamin. Matapos niyang iuntog ang kanyang makinis na ulo, ito naman ay biglang napangiti na tila baliw katulad ni Junho kapag nakahawak ng patalim. Mula sa karagatan si Hiro at si Ahiko ay kasalukuyan ng nasa biyahe. Hindi nagtagal nakita na din naman ni Ahiko ang dalampasigan ng busan. Mula rito nakikita niya ang mga taong nakabantay sa karagatan. Sinabi din ni Hiro na magagamit nila ang mga kotse nila. Si Hiro ay patuloy na inis sa ating bida at iniisip na maghintay lamang ito dahil tuluyan niya na daw itong tatapusin. Ang eksena ay nalipat sa base nila Suho. Sinabi din ni Junho na tumawag kanina ang Chief Secretary ng DGB. Ayon sa kanila, tapos na daw nilang gawin ang plano na balak ni Suho sa kanyang ipapatayong syudad. Sinabi din ni Junho na mag-uumpisa na daw sila bukas upang gawin ang konstruksyon sa paligid. Ang ating bida ay sinabi din naman na bantayan nila Junho ang mga trabahador habang wala siya at siguraduhin na hindi daw tatamad-tamad ang mga ito. Na sinang-ayunan naman ni Junho. Nagtaka si Jae-shik na kung saan pupunta si Suho, kaya naman sinabi nitong pupunta siya sa England upang makita si Dr. Toddler. Si Dongso ay sinabing hindi ito pwede bumiyahe na kanya namang ipinagtaka. Ayon kay Dongso nakasara ang lahat ng airlines at biyaheng pandagat. Mukhang hindi daw alam ni Suho ang tungkol sa balita, kaya naman sinabi na din ni Jae-shik ang tungkol sa mga wyverns sa himpapawid at iba't ibang klaseng halimaw na nasa karagatan. Humingi si Suho ng mas detalyadong eksplanasyon, kaya naman ipinakita na din ni Dongso ang balita tungkol sa mga halimaw. Habang pinapanood ni Suho ang mas detalyadong balita, sinabi naman ni Junho na mas magandang lumipad na lang si Suho papunta sa England gamit ang skill nito. Ayon kay Suho inaabot lang daw ng 10 minuto ang transformasyon niya kapag naging kalapati siya, kaya naman sinabi ni Jae-shik na hindi ito sapat para makarating sa England. Si Suho ay nadismaya at sinabi na kung may malalakas na pakpak lang daw sana siya. Tinanong ni Suho na kung hanggang kailan siya maghihintay para tuluyan ng makabiyahe.
Matapos i-check ni Jae-shik ang kanyang cellphone, sinabi niya naman na aabutin daw ng 1 buwan bago maubos ng China ang mga wyvern sa himpapawid na ikinagulat naman ni Suho. Si Dongso ay nakahanap din ng paraan na ipinagtaka naman ni Suho. Ayon kay Dongso may awakened golden eagle na gumagala, kaya naman kapag ginamitan ito ng tame ni Suho magkakaroon na daw ito ng malalakas na pakpak para makalipad. Ang ating bida ay nagtaka din naman na kung saan nga daw ba nila mahahanap ito. Si Dongso ay sinabing nasa DMC ang golden eagle. Ayon sa kanya napanood niya na daw ito noon sa isang YouTuber na gumagawa ng survival video. Habang pinapaliwanag ni Dongso ang iba pang detalye, hindi naman nagtagal nang sila ay makarating na sa lugar. Naiyak na lang din si Dongso dahil sa pagsama ni Suho sa kanya. Ayon kay Dongso marami pa daw sana siyang i-edit na video para ma-upload. Sila Hiro ay nasa biyahe na din papunta sa ating bida. Pinatulog na din muna siya ng dalaga dahil sa 10 oras na lang daw ay mararating na nila ang Seoul. Si Hiro ay sinabi naman na ayos lang siya. Ayon kay Ahiko siguradong magkakaroon ng malaking issue kapag nalaman ng mga tao na nasa Korea ngayon si Hiro. Tinanong din ang dalaga na kung hindi nga daw ba pwedeng alukin na lang nito si Suho para labanan siya sa SFC stage. Ayon kay Hiro wala na daw silang kailangan na sayangin pang oras dahil ang pag-assassinate lang daw ang pinakamabilis na paraan para mawala na ang balakid sa kanila na si Suho. Ang eksena ay nalipat kay Dongso na nakaharap ang isang dambuhalang baboy ramo. Tinanong ni Suho na kung kamusta ang kanyang transformasyon, kaya naman sinabi niyang mukha itong malakas, ngunit hindi daw kaaya-aya ang itsura nito. Ang nilalang ay biglang nainis at nilabanan ang pagkakakontrol ni Suho sa kanya dahil sa inis nito sa sinabi ni Dongso. Ilang sandali pa, ito ay hinabol na si Dongso matapos mawalan ng kontrol ni Suho sa nilalang. Habang patuloy na inaatake si Dongso, sinabi naman nitong ikansela na ni Suho ang transformasyon. Matapos ang malakas na pagbagsak ni Dongso ininda niya din naman ang sakit nito. Siya ay tinuluan na lang din ng laway matapos makita ang isang dambuhalang black rabbit. Habang paunti-unting lumalayo si Dongso, ang baboy ramo naman ay nakaabang din sa kanya sa harapan. Tinanong ni Dongso na kung hindi nga daw ba siya kakainin ng mga hayop na ito, ngunit sinabi naman ni Suho na hindi niya alam. Si Dongso ay napabuntong hininga na lamang, habang sinasabi na ipunta na ni Suho ang mga ito sa kanyang beast farm dahil sa nakakatakot na daw ang mga ito. Matapos tumalo ng black rabbit papunta sa beast farm, tinanong naman ni Dongso na kung bakit hindi pinaalis ni Suho ang baboy ramo. Ang ating bida ay sinabing kailangan niya ng sasakyan sa paghahanap ng Golden Eagle, pinangalanan niya na din ito bilang Yukaijang. Habang sila ay nagpapatuloy sa paghahanap, tinanong naman ni Dongso na kung hindi nga daw ba mapanganib ang pakikipag-fusion nito sa mga hayop. Ayon kay Suho medyo nag-iiba daw ang kanyang ugali kapag nakikipag-fusion siya sa mga ito. Sinabi niya din na kailangang mas mataas ang kanyang dimensional energy upang magkaroon ng buong kontrol sa pakikipag-fusion. Habang patuloy silang nagkukwentuhan habang naghahanap, nakarating na din naman sila sa tuktok ng bundok. Si Suho ay bigla ding tumawag kay Miso na kanya namang ipinagtaka na kung bakit ito napatawag. Si Suho ay tinanong na kung nasaan si Soyang dahil medyo matagal niya na daw itong hindi nakakausap. Si Miso ay sinabing nasa misyon ang dalaga, kaya naman tinanong ni Suho na kung pwede niya nga daw ba itong makausap. Ang eksena ay nalipat sa Jumbok region kung saan may portal. Ang kasama ni Soyang ay sinabi din na 10 minuto na lang bago magkaroon ng dungeon break. Ang dalaga ay sinabi naman na kailangan na nilang umalis. Tinanong niya din na kung hindi pa daw ba nagre-reply ang ni-request nilang backup. Ang kasamahan niya ay natanggap na ang mensahe at sinabing imposibleng makapagpadala daw sila ng airstrike sa loob ng 10 minuto na ikinadismaya naman ni Soyang na marinig. Dahil sa 15 minutes pa bago dumating ang kanilang backup, si Soyang ay nainis din naman dahil sa mukhang kailangan daw nilang labanan ang mga halimaw habang hinihintay ang kanilang backup. Ang mga kasamahan niya ay sinabi din naman na mas maganda kung atras na lang muna sila, na muli namang ikinainis ni Soyang dahil sa mga duwag daw talaga ang kanyang mga kasama. Siya ay bigla na lang din nakatanggap ng tawag, kaya naman agad siyang nagpakilala at inaakalang superior niya ang tumawag sa kanya. Matapos siyang kamustahin ni Suho, nakilala naman agad ng dalaga kung sino ito. Si Suho ay sinabing may hinahanap siyang Golden Eagle sa ngayon, kaya naman kailangan daw ni Suho ang skill nitong clairvoyance para mahanap ito. Matapos mainis ni Soyang, bigla niya namang sinigawan si Suho at sinabing manyakol ito na puro bembangan lang ang nasa utak. Matapos patayin ang tawag, nagtaka naman ang ating bida na kung ano ang ibig sabihin ni Soyang sa mga sinabi nito. Si Dongso ay tinawag ang ating bida at sinabi na may nakita siya mula sa malayo. Ang ating bida ay sinabi din naman na para daw itong makapal na usok na palapit sa kanila. Si Dongso ay nagulat sa lumabas na balita sa kanyang cellphone na ipinagtaka naman ni Suho. Habang ipinapakita ang mga nakalabas na starfish na bumubuga ng apoy sa loob ng dungsyon, sila naman ay nagulat ito na malaman.
Tinanong ni Suho na kung sasabog nga daw ba ito kapag pinatay. Si Dongso ay biglang nagulat at sinabing dumapa sila ni Suho. Habang dumadaan ang napakaraming ibon sa paligid, si Suho naman ay napaka-relax lamang. Si Dongso ay napansin na mabilis kumakalat ang apoy sa isang sulok. Habang pinagmamasdan nila ang sunog, ang mga iba't ibang klaseng hayop naman ay nag-umpisang tumakbo palayo sa sunog. Ilang sandali pa, nakita na nila Dongso ang Golden Eagle sa grupo ng mga ibon. Ang ating bida ay natuwa din naman matapos niya itong makita. Matapos niya itong gamitan ng tame skill, sinabi naman ni Suho na pamilya niya na ito simula ngayon. Habang ipinapalabas sa balita ang nangyari sa gubat, si Dongso naman ay sinabing puro kasinungalingan lang daw talaga ang nasa balita. Matapos niyang ma-upload ang video na kanyang nakuhanan, sinabi niya naman na panoorin ng mga tao ang totoong nangyari sa lugar. Habang kinukuhanan ng drone ni Dongso ang ating bida, ang transformasyon niya naman ay nagsimulang tumakbo ng mabilis sa lugar. Gamit ang kanyang pambihirang bilis siya ay nagpakalat din ng kanyang skill na tornado. Matapos ma-upload ni Dongso ang video, ito naman ay nagkaroon ng samut-saring komento. Nagulat din si Dongso dahil sa naka 400,000 views agad siya ng ilang minuto. Ang eksenang nahimatay si Suho matapos gumamit ng malawakang skill ay nasama din sa video, kaya naman sinabi ni Dongso na nakalimutan niya itong tanggalin kanina bago ito i-upload. Matapos siyang tawagin nila Junho, agad naman siyang lumabas at tinanong na kung pupunta nga daw ba sila sa Dongsion. Ayon kay Junho, may level 2 Dongsion na lumitaw sa malapit kaya naman inalok niyang sumama si Dongso sa kanila. Tinanong ni Dongso na kung pwedeng silang dalawa na lang ang pumunta, ngunit sinabi ni Junho na si Dongso lamang ang may skills na pwede nilang maasahan kaya naman sumama na daw ito. Sinabi din ni Jae-shik na naghihintay na si Myung-jin sa loob ng sasakyan. Si Dongso ay sinabing susunod na siya matapos niyang ma-upload ang video. Mula sa video ipinakita ang imbitasyon ni Dr. Toddler para makita ang ating bida. Ang kanilang mundo ay kasalukuyang inaatake ng mga halimaw, nasakop na ng mga ito ang kalangitan at karagatan, ngunit walang ibang makakapigil sa ating bida. Mula sa video ipinakita din na ipinaubaya na ni Suho ang kanyang teritoryo kay Dongso at sinabing bantayan ito habang wala siya. Matapos magkaroon ng kidlat sa paligid, siya naman ay tuluyan na ding nag-transform bilang agila. Matapos lumipad paalis ni Suho para pumunta sa England. Ang eksena naman ay nalipat sa isang motel, kung saan kakatapos lang ni Ahiko na mapanood ang video na inupload ni Dongso. Habang siya ay nagtataka na kung bakit makikipagkita si Suho kay Dr. Toddler, si Hiro naman ay kakatapos lang maligo at tinanong na kung anong problema ng dalaga. Si Ahiko ay agad na din namang sinabi na mukhang wala na sa Korea si Suho, na ipinagtaka naman ni Hiro, kaya naman muling ipinanood ng dalaga ang video. Si Hiro ay bigla na namang nagulat at napatanong na kung bakit ito biglang pumunta sa London. Iniisip niya din na malamang nanggaling si Suho sa mas malayong hinaharap kaya naman malamang alam daw ni Suho ang kanyang mga plano. Napagtanto niya din na siguradong iniiwasan siya ni Suho dahil alam daw nitong hindi pa siya kayang talunin ni Suho. Si Ahiko ay sinabi ding hindi sila pwedeng manatili sa bansang ito hanggang sa makabalik ang ating bida. Ayon kay Hiro, kailangan niyang madala sa SPFC si Suho na ipinagtaka naman ng dalaga na kung paano niya ito gagawin. Ayon sa kanya, kailangan niyang i-provoke si Suho para labanan siya nito. Habang nasa himpapawid ang ating bida, napagtanto niya naman na hindi siya aabot sa London sa kasalukuyan niyang bilis. Ang kanyang system ay bigla na lang din lumitaw, na kanya namang ikinagulat dahil sa bigla na lang may natanggal sa kanyang attribute skill. Siya ay nakatanggap din ng mga bagong skills upang mabili. Hindi nagtagal ang system niya ay nagbigay na din ng warning dahil 60 seconds na lang ang natitira sa kanyang time limit na hindi naman nagustuhan ni Suho na malaman. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar, kung saan may hinahabol na kalabaw ang dalawang lalaki. Ang dalawang North Korean ay desididong mahuli ang kalabaw upang makain ito. Dahil sa bilis tumakbo ng kalabaw, ang dalawang lalaki naman ay nag-alala dahil sa baka maubusan na daw sila ng gasolina bago pa nila mahuli ang kalabaw. Si Chulsong ay sinabing mas lumapit pa ang uncle niyang si Jungsong upang matamaan niya ito. Si Chulsong ay tuluyan ng nagpaputok, ngunit ito naman ay hindi niya natamaan. Habang patuloy na tumatakbo ang kalabaw, si Chulsong naman ay nagulat habang nakikita ang pabagsak na anumang bagay. Habang natutulala ang matanda, ang pagkidlat naman ay bigla na lang tumama sa harapan ng kalabaw. Bigla na lang din itong tumilapon dahil sa malakas na impact. Ang dalawa ay mabilis na nakarating sa lugar ng pagbagsak. Si Chulsong ay nagtaka na kung ano ang bumagsak na bagay, ngunit si Jungsong ay sinabing wala na siyang pakialam dahil ang kalabaw lang daw ang kailangan nilang makuha. Habang may makapal na usok na bumabalot sa lugar, bigla namang nagkaroon ng liwanag sa paligid nito na ipinagtaka naman ng dalawang lalaki. Habang may sumisigaw sa loob ng liwanag, napansin naman ni Chulsong na parang tao ang sumisigaw, ngunit ang matanda naman ay sinabing huwag nilang ibaba ang kanilang proteksyon dahil malamang alien daw ang nilalang na ito.
Si Suho ay tuluyan na nilang nakita habang sinasabi na muntikan na siyang mamatay. Natigilan din ang dalawa matapos magsalita ng ating bida. Tinanong ni Jungsong na kung tao nga daw ba siya, ngunit si Chulsong ay sinabi naman na halata na isa itong tao. Ang matanda ay tinanong na kung sino at taga saan si Suho, kaya naman sinabi niya na din ang kanyang pangalan at tinanong kung sino sila. Si Chulsong ay nagpakilala at nagtaka na kung paanong buhay pa si Suho matapos nitong bumagsak sa napakataas na lugar. Si Suho ay sinabing medyo masakit ang kanyang katawan, tinanong niya din na kung nasaang lugar nga daw ba siya. Habang sinasabi na kung nasaang lugar sila, ang ating bida ay wala namang ideya kung anong lugar ang tinutukoy ni Chulsong. Napansin ng lalaki na taga South Korea accent ni Suho, nagtaka din siya na kung bakit nga daw ba ito bumagsak mula sa kalangitan. Ang ating bida ay kasual lang naman na sinabing lumilipad siya nang bigla siyang nahulog. Habang nakataas ang alerto ni Jungsong, si Chulsong naman ay napansin na isang malakas na awakener si Suho matapos nitong bumagsak sa mataas na lugar nang hindi nagtatamo ng pinsala. Si Suho ay sinabi na hindi niya alam kung malakas siya, habang ang matanda naman ay tinanong na kung mag-isa nga lang daw ba ang binata. Ayon kay Suho may mga kasama siya ngunit naiwan daw ito sa kanyang bahay. Si Jungsong ay sinabing magpatuloy na lang si Suho sa pupuntahan nito habang sila naman daw ay kukunin na ang kalabaw. Habang nagtataka ang dalawa na kung saan napunta ang kalabaw, si Suho ay nagtataka din naman na kung tama nga daw ba ang direksyon na kanyang pinupuntahan. Ang ating bida ay hindi makapa ang kanyang cellphone, kaya naman mukhang nahulog daw ito kanina. Gamit ang kanyang search skill, agad niya namang nahanap ang kanyang cellphone. Matapos malaman na sira na ang kanyang cellphone, si Suho ay nagtaka na kung ano na nga daw ba ang kanyang gagawin. Hindi nagtagal ang dalawa ay nahanap na din ang kalabaw, napansin din nila na mukhang patay na ito dahil sa hindi na ito gumagalaw. Habang palapit na sila sa kalabaw, sila naman ay nagpasyang i-dismantle na muna ito upang madala nila ang mahahalagang bahagi ng hayop. Ayon kay Jungsong aabuti ng isang araw bago nila madismantle ng buo ang kalabaw kaya naman bilisan na daw nila bago pa mamatay sa gutom ang kanilang villagers. Si Suho ay bigla na lang dumating at tinawag ang dalawa. Tinanong ni Suho na kung may blood crystal phone nga daw ba sila dahil nasira na daw ang sa kanya. Habang sasabihin pa lang ni Chulsong na meron sila, agad naman itong pinigilan ng matanda na kanya namang ipinagtaka. Ayon kay Jungsong maraming bata at mga babae sa kanilang village, kaya naman hindi daw sila pwedeng magdala ng awakener sa kanilang lugar na agad namang naintindihan ni Chulsong. Si Suho ay biglang binuhat ang kalabaw na kanila namang ikinagulat. Si Suho ay sinabi din na huwag silang magsungit dahil sa kailangan niya lang naman daw na humiram ng cellphone. Habang nagbubulungan ang dalawa sinabi naman nila na mukhang hindi gagana ang baril sa ating bida. Si Chulsong ay nadismaya dahil kung hindi daw nila makukuha ang kalabaw ay mamamatay na sa gutom ang kanilang villagers. Si Jungsong ay ipinaalala naman ang ginawa ng mga awakener sa kanila noong nakaraang taon. Na ikinagulat naman ni Chulsong matapos maalala na pinagpapatay ng mga awakener ang marami sa kanilang kasamahan noong pinapasok nila ito sa kanilang village. Si Suho ay nagtaka na kung hindi pa nga daw ba sila aalis papunta sa kanilang lugar. Ang dalawang lalaki ay sinabing aalis na sila, kaya naman sumunod na daw si Suho. Matapos nilang makasakay sa kanilang sasakyan, sila naman ay nagsimula ng umalis habang sinasabi na hindi naman na daw siguro makakasunod si Suho sa kanila. Si Chulsong ay nadismaya dahil sa naiwang kalabaw. Si Suho ay nagtaka din naman matapos siyang iwan ng dalawang lalaki. Habang sinasabi na maghanap na lang sila sa ibang lugar ng bagong mahahunting, si Suho ay bigla namang inabutan ang dalawa at nagawang makasabay sa kanila. Sila Chulsong ay nagulat, kaya naman sinabi ni Suho na tumingin daw sila sa kanilang dinaraanan. Habang nagtataka ang dalawang lalaki, sila naman ay bigla na lang dumiretso sa isang bangin. Ang eksena ay nalipat sa village kung saan bigla na lang nasira ang kanilang bakod. Hindi nagtagal dumating na din naman sila Chulsong nang ligtas sa kanilang village. Nagulat din ang mga taga-village matapos makita si Suho na binubuhat mag-isa ang kalabaw. Sila ay tuluyan ng nakarating, nagtaka din si Jungsong na kung bakit nasira ang kanilang gate. Habang nagtataka sila sa mga nangyari sa lugar, sinabi naman ng isang lalaki na umalis sila village chief para iligtas si Heon na ipinagtaka naman ni Jungsong. Sinabi niya din na sabihin lahat ng lalaki ang mga nangyari. Ayon sa kanya may lumitaw daw na lumilipad na nilalang. Habang ikwenekwento ang pagpatay ng wyvern sa marami nilang mga kasamahan, bigla na lang nadapa ang batang si Heon. Ang isang lalaki ay napansin ang pagkadapa ng bata. Ngunit ang wyvern naman ay tuluyan ng palapit sa bata. Matapos kunin ng nilalang ang batang babae, doon na din naman nagtapos ang kwento ng lalaki. Si Jungsong ay nagtaka na kung saan nga daw ba nagtungo ang halimaw. Ang mga tao ay sinabi na din na pumunta na ang kanilang chief at ilan sa kanilang mga kasama para iligtas ang bata, kaya naman maghintay na lang daw sila at magtiwala. Si Jungsong ay nanatiling nainis at sinabing sabihin na lang nila na kung saan pumunta ang wyvern.
Matapos sabihin na pumunta ito sa kabundukan, si Jungsong naman ay agad umalis para iligtas ang kanyang anak. Si Chulsong ay bigla na lang din napaluhod at nakiusap kay Suho na tulungan sila nito. Umiyak na din ito habang patuloy na nakiusap sa ating bida. Si Suho ay mabilis namang pumayag na nagpahinto naman sa pag-iyak ni Chulsong. Ayon kay Suho, siguraduhin ng lalaki na may magagamit siyang cellphone matapos niyang makabalik. Si Suho ay nagsimula ng makipag-fusion at bigla na lang tumalon para lumipad. Habang napapanganga ang mga tao, tinanong din naman nila si Chulsong na sino nga daw ba ito. Siya ay sinabi din naman na nanggaling ang taong ito sa South Korea, kilala din daw ito sa bansag na King of Animals. Habang papunta na si Suho sa bundok, ang eksena naman ay nalipat sa mga taong hinahabol ng oso. Ang lalaki ay biglang natipalok kaya naman pabagsak na ito at mukhang tuluyan ang tatapusin ng malaking oso. Ang village chief ay wala na lang din nagawa kundi ang isigaw ang pangalan ng kanyang kasamahan. Ang unang pag-atake ay hindi tumama, ngunit ito naman ay muling sinundan ng pag-atake ng oso. Matapos tumama ng paghampas ng oso, ang mga kalalakihan naman ay sumugod na din sa oso para ipaghiganti ang kanilang kasamahan. Ang mga kalalakihan ay paisa-isang tumitilapon, habang sila naman ay napagtanto na din na hindi nila matatalo ang malaking oso. Ang oso ay muling sumugod sa grupo kaya naman muli silang napinsala. Si Jumbong ay iniisip na din na imposibleng maligtas nila si Heon dahil malamang kinain na daw ito ng wyvern. Ang oso ay muling bumuelo para umatake, habang ang kasamahan naman nito ay sinabing umiwas ang kanilang leader. Si Jumbong ay napalingon sa isang sulok, ngunit hindi naman nagtagal noong matamaan na ang oso ng kung anong bagay. Matapos ang ginawang pagsipa ni Suho, ito ay bigla na lang tumilapon. Ang grupo ay nagulat sa kanilang nakita at napatanong na kung anong klaseng nilalang ang ating bida. Tinanong ng chief kung sino ang binata, kaya naman sinabi niyang pumunta siya dito dahil sa pabor na hiningi ni Chulsong sa kanya. Tinanong niya na din na kung nasaan na nga daw ba ang batang si Heon. Ayon kay Jumbong, malamang dinala daw ng wyvern ang bata sa pugad nito. Habang nagpapaliwanag ang chief sa ating bida, siya naman ay nagbigay ng potion upang mapagaling daw ang kasamahan nito. Ang lalaki ay nagulat din naman matapos silang bigyan ng napakahalagang bagay ng binata. Habang sinasabi ni Suho na mukhang hindi nila alam kung nasaan ang batang babae. Ang oso naman ay muling tumayo, ngunit bigla na lang naman itong sinipa ni Suho. Matapos ang malupit na kombo ng pagsipa, muli niya na namang napatumba ang oso. Habang patuloy nagugulat ang grupo ni Jumbong, ang oso naman ay tila wala ng buhay. Dahil sa nakikita ni Suho ang health points ng oso, sinabihan niya naman ito na huwag magkunwaring patay. Ito ay muling minulat ang mga mata, habang sinasabi naman ni Suho na tumayo ito sa kanyang harapan. Ang oso ay naalerto at biglang sumunod matapos siyang gamitan ng tame beast skill. Sila Jumbong ay muling nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Matapos niyang pangalanan ang oso bilang si Ilgom, nalaman din naman ni Suho na hari ito sa kabubatang ito, ngunit inagawan siya ng pwesto ng wyvern. Matapos malaman ang kwento ni Ilgom, inalok niya naman itong sumama sa kanya upang maghiganti sa wyvern na mukhang nagustuhan namang marinig ng oso. Hindi nagtagal dumating na din si Jungsong sa lugar. Agad niyang tinanong na kung nasaan na si Heon, kaya naman nag-umpisa na itong magpaliwanag. Ang ating bida ay bigla na lang din nagsalita at sinabing siya nang bahalang magligtas sa bata. Kaya naman ihanda na daw nila ang isang cellphone para sa kanya. Habang natutulala na lang ang dalawa, sila Suho naman ay tumakbo na din papunta sa pugad ng kalaban. Gamit ang kanyang abilidad, si Suho ay muling nag-transform bilang agila. Habang namamangha ang mga tauhan sa abilidad ng ating bida, si Jungsong naman ay napaluhod na lang at pinagdasal na sana mailigtas nito si Heon. Mula sa pugad ng wyvern, ito naman ay maingay na sumisigaw. Mula sa isang sulok nandito din ang batang babae at kasalukuyang umiiyak dahil sa matinding takot. Habang kinakain ng wyvern ang nahuli nitong usa, hindi naman nagtagal nang ito ay pasugod na sa batang babae. Si Heon ay napasigaw na lang, habang sa isang sulok naman ay biglang dumating si Ilgom. Ang dalawa ay muling nagkaharap sa pangalawang pagkakataon at agad sinugod ang isa't isa. Ang ating bida ay dumating na din habang silang dalawa naman ni Ilgom ay biglang nagliwanag. Matapos makipag-fusion ni Suho kay Ilgom, nakita naman ni Suho na isang wyvern ang halimaw na ito. Matapos makagat ang kanyang kamay, si Suho ay agad naman itong hinampas sa ulo. Ang ating bida ay hinawakan din sa leeg ang nilalang, hanggang sa ibato niya na lang ito sa labas ng kuweba. Habang nahuhulog na ang wyvern, si Suho naman ay sinabing manatili lang si Heon dito dahil babalikan niya daw ito mamaya para iligtas. Habang nagtataka ang batang babae kung sino ang ating bida, ang wyvern naman ay paunti-unti nang nakakaakyat. Ang ating bida ay tinanong ang system na kung pwede niya nga daw ba itong mapaamo kahit na mas mataas ang dimensional points nito sa kanya. Ang system ay ipinaalam na kailangan ni Suho na mapababa ang konstitusyon ng wyvern sa 10% upang magamitan niya ito ng tame beast skill. Si Suho ay natuwa sa balita,
Ngunit siya naman ay nagagawang makontrol ni Ilgom at gusto nang tapusin kaagad ang Wyvern. Matapos niyang suntukin ang Wyvern, ang constitution naman nito ay bumaba na sa 16. Ang ating bida ay kinabahan dahil sa nagagawang makontrol ni Ilgom ang kanyang emosyon. Dahil sa kagustuhan ng oso na mapatay ang Wyvern, ito naman ay biglang tumalon at sinugod ang nilalang. Si Suho ay sinasabing tumigil si Ilgom dahil hindi niya daw pwedeng patayin ang Wyvern. Ngunit dahil sa hindi nagkakalayo ang dimensional energy nila ni Ilgom, ang ating bida ay nagawang maagawan ng kontrol sa kanyang emosyon at tuluyan ng inatake ang Wyvern. Si Suho ay tuluyan ng tinanggal ang fusion niya kay Ilgom, gamit ang portal nilagay niya na din ito sa kanyang beast farm. Habang patuloy na huhulog ang Wyvern, umabot na din naman sa 9% ang kanyang constitution. Ang ating bida ay ginamit na din ang kanyang tame beast skill. Gamit ang kanyang fast recovery na skill, ang Wyvern naman ay mabilis na din gumagaling ang mga pinsala. Matapos nitong magkamalay, inutusan na din naman ito ni Suho para lumipad. Bago pa bumagsak ang Wyvern sa matulis na bato, ito naman ay tuluyan na ding nakaiwas. Habang patuloy siyang lumilipad, ang ating bida naman ay nagawa na ding makasakay sa kanyang bagong alaga. Si Suho ay nagkaroon na ng full control sa Wyvern. Kaya naman mabilis na din silang bumalik papunta sa kuweba. Ang eksena ay nalipat sa village kung saan malungkot silang naghihintay para kay Heon. Sila ay bigla na lang din nagulat matapos muling makita ang Wyvern na papunta sa kanila. Ang mga tao ay nagsimulang maghanda para sa parating na laban at sinabing kailangan nilang mapatay ang halimaw na ito. Ang kanilang leader ay pinahinto sila para magpaputok, na ipinagtaka naman ng kanyang mga kasama. Sila ay napansin na may taong nakasakay sa nilalang, hanggang sa mapagtanto na lang nila nakasama si Heon sa nakasakay. Matapos lumapag nila Suho, ang mag-ama naman ay masayang makita ang isa't isa. Hindi nagtagal sila ay nagkaroon ng pagdiriwang dahil sa pagkakasagip ng batang babae. Habang nakikipaglaro ang mga bata sa Wyvern, napansin naman ni Suho na nababawasan ang pagka-agresibo ng mga nilalang na kanyang napapaamo. Ayon kay Suho, nakikita niya din daw ang nakaraan ng mga nilalang na kanyang napapaamo. Mula sa alaala ng Wyvern, nakita ni Suho na inuubos ng alyansa ng Chinese at Russian ang mga Wyvern sa himpapawid. Dahil sa kagustuhang mabuhay, maswerteng nakasurvive ang isang Wyvern na ito. Matapos ang matagumpay na pagkakatakas, natagpuan nito ang village at aksidenteng natagpuan ang pugad ni Ilgom na naglalaman ng maraming pagkain. Ang chief ay nagpasalamat sa ating bida, dahil sa malaking tulong nito sa kanila, binigyan pa daw sila ng pagkain nito gamit ang kanyang magic. Matapos mamatay ng kanilang leader noong unang araw ng Great Disaster, nagkanya-kanya na daw ang mga tao para makasurvive. Ngunit ang village daw nila ay masayang nagtutulungan sa isa't isa upang makasurvive bilang grupo. Dahil sa patuloy na pagsulpot ng mga kakaibang halimaw sa paligid, nagpasya na din daw ang ibang tao para pumunta sa ibang bansa. Dahil sa kakulangan ng pagkain, unti-unti na daw silang nabawasan dahil sa mga umaalis na tao sa kanilang grupo. Sinabi din ng chief na 400 plus pa sila noong nakaraang 2 taon, ngunit ngayon nasa 60 na katao na lang daw sila. Ang chief ay binalak daw ngayong araw na lumipat na sa ibang lugar. Kaya naman napatanong si Suho na kung may ligtas na lugar nga daw ba silang alam para lipatan. Ang chief ay sinabi din naman na wala nang ligtas na lugar sa mundong ito dahil malamang nagkalat na daw ang mga taong masasama at kinikolekta ang mga natitirang supplies. Ayon sa chief, may nabalitaan siya noon na may ligtas na lugar sa Beijing, China. Kahit na may language barrier na magiging problema nila matapos makarating sa lugar, yun lang daw ang kanilang alam na pag-asa para puntahan. Habang nakikinig lang si Suho, siya naman ay naalala ang sinabi noon ni Miso na paunti-unti nang nawawalan ng mapupuntahan ang mga tao sa North Korea. Kaya naman hindi magtatagal ay pupunta na daw ang mga tao sa kanyang teritoryo para makasurvive. Habang iniisip na kailangan ng mga tao para magbayad para makapasok sa ligtas na syudad, ang chief naman ay napansin ng lasing na ang karamihan, kaya naman magpahinga na daw silang lahat. Ang chief ay sinabi din na naghanda na sila ng kwarto upang matulugan ni Suho. Ngunit ang ating bida naman ay sinabing kailangan niya na ding umalis. Ang chief ay sinabing gabi na, ngunit sinabi naman ni Suho na magiging ayos lang siya. Ang chief ay humingi ng pasensya sa abalang ibinigay nila kay Suho, kaya naman sinabi ni Suho na ayos lang ito sa kanya. Ang chief ay pinakuha na din ang cellphone na kailangan ni Suho. Ilang sandali pa natanggap na ni Suho ang cellphone at nagpasalamat na din sa kanila. Ang chief ay sinabi namang hindi na kailangang magpasalamat ni Suho dahil siya daw ang kanilang tagapagtanggol. Si Suho ay biglang gumamit ng kanyang kakayahan na ipinagtataka naman ng mga tao sa paligid. Habang naglalabas si Suho ng mga blood crystals, ang mga tao naman ay napansin agad na mamahalin ang mga ito. Si Suho ay sinabing sa kanila ang mga blood crystal dahil sa magagamit daw nila ito sa hinaharap. Matapos nilang magpaalam sa isa't isa,
ang ating bida naman ay tuluyan ng umalis upang ipagpatuloy ang kanyang pagpunta sa England. Ang eksena ay nalipat sa isang reporter, kung saan inire-report nito ang tungkol sa nangyaring laban sa pagitan ng pinagsamang puwersa ng Chinese at Russia laban sa mga wyverns. Ang reporter ay sinabi din ang tungkol sa nakita nilang awakener na kumukontrol ng isang wyvern, kaya naman binansagan daw ito ng mga tao bilang Dragon Knight. Ang stasyon ay biglang nagkaroon ng flash report, at sinabi na biglang nagkaroon ng dungeon break sa may tulay ng Banpo. Dahil sa mga malaking langgam sa daan na harangan na din daw ang transportasyon sa tulay. Habang nasa taas ang isang helicopter ng mga reporter, nagawa naman nilang matutukan ng kamera si Lee Sung-woo. Habang nagtataka ang mga nasa stasyon kung si Lee Sung-woo nga daw ba ito, hindi naman nagtagal nang mailabas sa balita ang tungkol sa pagtulong nito sa Sheila Guild upang tapusin ang mga halimaw sa paligid. Habang nagkakaroon ng samutsari na komento sa pagpunta ni Hiro sa bansang Korea, ang ating bida naman ay nakipagtulungan sa Russia upang talunin ang mga higanteng scorpion na lumitaw sa kanilang lugar. Habang mainit ang tungkol sa kumakalat na Dragon Knight, ang mga S-rank beast tamer naman na mga awakeners ay nagsimulang puntahan ang ating bida sa Russia. Habang nagtataka ang mga tao na kung sino nga daw ba ang Dragon Knight na ito, sila naman ay napag-alaman na din kung sino talaga ito dahil sa maraming beses na pagtulong niya sa militar ng Russia. Matapos nilang malaman na si Suho ang Dragon Knight, ang mga tao naman ay nagsimula ng ipagkumpara si Hiro at si Suho sa isa't isa, na kung sino nang daw ba talaga ang number 1 awakener sa buong mundo. Bigla na lang din nagkaroon ng balita tungkol kay Hiro na mukhang tinitira daw ang ating bida na si Suho. Matapos tayong alukin ng reporter para panoorin ang report, ang eksena naman ay nalipat kay Hiro na kung saan tinatanong siya ng napakaraming tanong. Si Hiro ay binigkas ang pangalan ni Suho at sinabing kalokohan lang ang mga abilidad ng ating bida at isa lamang malaking scam. Ang isang reporter ay nagtaka sa sinasabing scam ni Hiro kaya naman humingi siya ng mas detalyadong sagot. Ayon kay Hiro, alam daw ni Suho na pupunta ito ng Korea kaya naman bigla itong umalis. Sinabi niya din na takot si Suho na magkita silang dalawa dahil malalaman daw ng lahat na puro peke lang ang tungkol sa ating bida sa oras na nagkita na sila. Tinanong ng isang reporter na kung sinasabi nga daw ba ni Hiro na peke lang ang mga kakayahan ni Suho at tanging special effects lang ang skill nito na lumalabas sa internet. Ayon kay Hiro, isang normal na beast tamer lang si Suho. Ginagamit lang din daw ito ng gobyerno ng Korea upang kumita ng malaking pera ang kanilang bansa. Ang komento online ay nahati dahil ang iba ay naniniwalang totoo ang skills ni Suho habang ang iba naman ay naniniwala sa mga sinsabi ni Hiro. Ang isang reporter ay napansin na may pagtatalo ang dalawa sa kung anong bagay, kaya naman tinanong ng reporter na kung ano nga daw ba ang mensahe nito sa ating bida. Si Hiro ay sinabing peke lang ang mga abilidad ni Suho, kaya naman kung gusto daw nitong patunayan na mali ang kanyang mga sinabi labanan daw siya ng ating bida sa stage ng SPFC.